Ang kuya ko ay mahilig mag-alaga ng mga taong hayop, gustong-gusto ng kuya ko na mag-alaga ng mga taong hayop. Kapag nagsawa na, itatapon na lang. Nang araw na itapon si Liuruyan, pinulot ko ang halos patay na siya at dinala pa uwi. Pinanumbalik ko ang kanyang kagandahan, at buong puso akong naghirap upang muling hulmahin ang kanyang buto ng halimaw. Sa seremonya ng pagpapamana ng pinuno ng pamilya, ang mga kalahok ay bubuhatin ang dugo sa harap ng publiko. Kailangan ng isang taong hayop na babae na buong puso at kusang loob na magbigay ng kanyang dugo sa puso para iligtas sila, doon lang sila magiging karapat-dapat na magmana. At ang mga hindi napili ay duduguan hanggang mamatay. Ngunit pinili ni Liuruyan ang aking kuya na walang habas sa pagkalalaki. Para sa akin, mayroon lang siyang naiwan na salita na puno ng pagkasuklam, hindi ko kailanman sinabi sa iyo na iligtas ako. Muli akong nagmulat ng mata at bumalik ako sa araw na itinapon siya ng kuya ko. Sa pagkakataong ito, nilampasan ko siya at direkta kong pinili ang kilalang masamang taong hayop na babae at nakipagkasundo ako sa kanya. Mula noon, magkasama kaming mabubuhay at mamamatay. Si Liuruyan ay muling naglabas ng matutulis na kuko na parang baliw at may pagkainggit na sinabi, hindi. Hindi ka pwedeng makipag-ugnayan sa iba. Ngunit tinaas ko ang kanyang maganda at pinong baba. Mabait, mas gusto ko pa rin ang iyong malamig at walang pakialam na hitsura noon. Sa sandaling naubos ang lahat ng dugo sa aking katawan, si Liuruyan ay taimtim na nakaluhod sa tabi ng altar, naglabas ng kanyang sariling dugo sa puso, at maingat na inihalo ito sa dugo ng aking kuya. Hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin. Kahit na maraming taong hayop na babae ang nakatayo sa tabi ng kuya ko, wala ni isa sa kanila ang lumabas para mag-alay ng dugo para sa kanya. Ngunit ang tanging taong hayop na babae sa tabi ko, si Liuruyan, ay piniling iligtas ang aking kuya gamit ang kanyang dugo sa puso. Tinanggap ng kuya ko ang dugo sa puso ni Liuruyan at unti-unting naging malusog ang kanyang kutis. Habang ako naman ay unti-unting humina ang katawan dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Hindi nagtagal, tumayo ang kuya ko, hinawakan ang kamay ni Liuruyan at lumapit sa akin, saka mapanuksong hinimas ang aking mukha. Buddha, sabi niya, simula pagkabata pa lang, sinabi na sa atin ni Ama na huwag masyadong maging mabait sa mga babaeng taong hayop na ito. Hayop lang sila. Pero ikaw, pilit mong ipinusta ang lahat ng pag-asa mo sa kanya. Ang aking lumalabo na tingin ay bumagsak kay Liuruyan na nasa tabi niya. 3 taon. Ipinusta ko ang 3 taon. Inihanda ko ang lahat ng aking puso at dugo sa kanya. Ngunit sa huli, pinili niya ang kuya ko na siyang unang nagtapon sa kanya. Katawa-tawa. Napakakatawa-tawa. Tinitigan ako ni Liuruyan at may pagkasuklam na sinabi, hindi ko kailanman sinabi sa iyo na iligtas ako. Mumiti ako ng may pagkaunawa at ipinikit ko ang aking mga mata ng may pagkapagod. Pagkatapos, buong tapang kong sinimulan ang susunod na yugto. Lahat ay muling nagsimula. Bumalik ang oras sa araw na itinapon si Liuruyan. Sa tabi ko, mahina ang bulong ng tagapamahala, binata, hindi ka pa nag-aalaga ng taong hayop. Kailangan mong maging maingat. Ang ilang taong hayop ay likas na suwail, mas mabait ka sa kanila, mas hindi sila marunong magpahalaga. Huminga ako ng malalim, tiningnan ang pamilyar na tanawin sa paligid. Ang tagapamahala ay patuloy pa ring nagsasalita ng walang tigil, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko siya sinuway. Tumango ako. Tama ka, sabi ko. Mas mabait ka sa kanila, mas hindi sila marunong magpahalaga. Sa mundong ito, magkasamang nabubuhay ang mga taong hayop at tao. Dahil sa likas na mahabang buhay ng mga taong hayop at kanilang pisikal na kakayahang mas nakahihigit sa tao, upang maiwasan ang pagrerebelde ng mga taong hayop, nagsimulang manghuli at pumatay ang malalakas na pamilya ng tao ng maraming taong hayop. Ang malalakas na taong hayop ay ibinebenta sa mga black market. Ang iba ay naging bodyguard ng mga mayayaman, habang ang mga taong hayop na babae na may natatanging kagandahan ay naging bilanggo at alaga ng mga mayayaman. At ngayon, narito kami para pumili ng taong hayop na magiging akin. Habang naglalakad kami sa madilim at mamasa-masang eskinita, papalabas na sana kami patungo sa underground beast fighting arena, nang makasalubong namin ang aking kuya, si J-Bomi. Kasama niya ang 4 o 5 babae na may magandang itsura. Ang lahat ng mga babaeng ito ay may tainga ng hayop sa ulo,
at bawat isa sa kanila ay may mga sugat, mahiyain ang mga mata, at kaakit-akit ang tindig. Ang mga alipin sa likod ng kuya ko ay kasalukuyang hawak ang isang babaeng taong hayop na puno ng dugo, at walang awa itong itinapon sa basurahan. Walang emosyon itong tiningnan ni Jibomi at bigla itong sinampal. Walang kwentang bagay. Tingin lang maganda pero walang silbi. Natalo ako sa pustahan dahil sa iyo. Dapat kang mamatay. Ang itinapon na babaeng taong hayop ay mahina ang katawan, manipis ang kasuotan, at malalim ang mga sugat sa katawan na makikita ang buto. Ngunit matigas ang ulo nitong kinagat ang labi at hindi nagsalita, nakakulong sa marumi at magulong sulok ng eskinita, paminsan-minsan lang naglalabas ng mahina at malungkot na iyak. Ito si Liu Ruyan mula sa nakaraang buhay. Bahagyang natigilan ang aking katawan. Ang mga alaala bago ako mamatay ay umiikot pa rin sa aking isip. Tila nakita ako ni Jibomi at hindi napigilang mangutya, akala ko kung sino. Hindi ba ito ang aking kapatid na masyadong mabait? Bakit? Hindi ba't dati hindi ka nagpapahalaga sa pag-aalaga ng babaeng taong hayop? Bakit ka narito sa black market? Malamig kong tinitigan si Jibomi. Ako at ang kuya kong si Jibomi ay parehong kandidato sa pagiging pinuno ng pamilya. Ngunit si Jibomi ay likas na matalino mula pagkabata, at ang pamilya ay naglagay ng malaking pagsisikap sa pagtuturo sa kanya. Ngunit, siya ay nahumaling sa kagandahan, mahilig mag-alaga ng mga babaeng taong hayop na may magandang itsura, at nilalaro sila. Hindi mabilang ang mga babaeng taong hayop na kanyang sinira at itinapon. Ang buhay ng mga taong hayop ay kasing baba ng damo. Kahit na matagal nang pinayuhan ng aming ina na tratuhin ng mabuti ang mga taong hayop sa paligid namin, hindi niya ito pinansin at patuloy na itinuring ang mga babaeng taong hayop bilang mga laruan. Hanggang sa araw ng pagpapamana ng pagiging pinuno ng pamilya, doon ko lang nalaman ang tunay na trump card ni Jibomi. Ngunit ang aking trump card ay mas matibay kaysa sa kanya, kaya kong mag-reborn. Ito ay walang nakakaalam maliban sa ilang matatanda sa pamilya, kasama na ang kuya kong si Jibomi. Bumalik ako sa katinuan at umiling, mahinang sinabi, tama ang itinuro mo, kuya. Dati masyado akong mabait. Ngayon ay naiintindihan ko na, kaya narito ako para mag-ampo ng sarili kong taong hayop. Nagtataka akong tiningnan ni Jibomi, saka. Sinipan niya ang halos walang malay na si Liu Ruyan na parang tinitingnan ang basura. Sa unang beses mong bumili ng taong hayop, hindi mo alam kung paano pumili, di ba? Narito ang isang taong hayop na sinira ko. Isa siyang fox-type beast person. Maaari ko siyang ibenta sa iyo ng 30% diskwento. Kahit nasirain ang kanyang mukha, ang kanyang katawan naman ay kaakit-akit pa rin. Sa sandaling ito, sirang-sira ang mukha ni Liu Ruyan, at ang balat at laman ay nakikita, hindi man lang bakas ang dati niyang malinis at napakagandang itsura. Sa nakaraang buhay, naawa lang ako sa kanya. Gusto ni Jibomi na ibenta siya sa pasilidad ng pagproseso ng taong hayop. Sa sandaling makapasok ang isang taong hayop sa pasilidad na iyon, ang mga babaeng taong hayop ay iniaayos upang tumanggap ng iba't ibang uri ng bisita, samantalang ang mga taong hayop na lalaki ay ipinapadala sa underground gladiator arena. Hindi mabilang ang mga namamatay na taong hayop at halos walang nakakaligtas. Nang marinig ang sinabi ni Jibomi, bahagyang itinaas ni Liu Ruyan na nakakulong sa sahig ang kanyang ulo. Tinitigan niya ako gamit ang kanyang kaawa-awang mata ng hayop at bahagyang nanginginig ang kanyang abuhin na tenga sa itaas ng kanyang ulo, tila naghihintay ng aking susunod na sasabihin. Umiti ako ng malamig sa aking isip. Akmang magsasalita na sana ako, nang mapansin kong may isang matangkad at kaakit-akit na figura ang lumabas mula sa katabing pasilidad ng pagproseso ng taong hayop. Puno ang kanyang mukha ng namuong itim na dugo, at nakasuot siya ng sports outfit na hindi na makita ang kulay, ngunit makikita pa rin ang kanyang balingkinitan at seksing figura. Mayroon siyang isang pares ng sirang tainga ng hayop, at may dala siyang mahabang katana sa likod. Ang kanyang mga mata ay kulay dugo at malamig niya kaming tinitigan. May pagkasuklam na iwinagayway ni Jibomi ang kanyang kamay at umatras ng isang hakbang. Ngunit tiningnan ko ang babaeng taong hayop na lumabas sa harap ko at muli kong tiningnan ang nakakulong na si Liu Ruyan sa lupa. May panunuya kong sinabi, ang pag-aalaga ng isang may kapansanang hayop na tulad niya ay mas masahol pa kaysa sa pag-aalaga ng isang aso.
Nang marinig ito, bahagyang itinaas ni Liu Ruyan sa lupa ang kanyang ulo nang may pagtataka. Ang kanyang kaawa-awang mga mata ay may bakas ng kawalan ng paniniwala. Itinuro ko ang maruming babaeng taong hayop na nakasuot ng sports outfit sa harapan ko. Kung bibili ng taong hayop, siya ang bibilhin ko. Nataranta ang lahat, kasama na si Liu Ruyan sa lupa. Nalilito siya at hindi maintindihan. Pagkatapos, tinakpan ni Jay Bomei ang kanyang bibig at walang galang na tumawa, bibilhin mo siya. Alam mo ba kung anong klaseng bagay siya? Siya ang pinakamabangis na babaeng taong hayop sa arena. At siya pa ang pinakamababang klase. Hindi pa ako nakakapunta sa arena, ngunit ang babaeng taong hayop na lumabas sa harapan ko at si Liu Ruyan ay magkaibang uri. Nagbigay siya sa akin ng kakaibang pakiramdam ng seguridad. Ang babaeng taong hayop na itinuro ko ay kakaiba ang tingin sa akin. Tila hindi rin niya inaasahan na mayroong pipili na bumili sa kanya. Pagkatapos ng lahat, hindi siya ang uri ng babaeng may kaakit-akit at mahinang mukha na gusto ng mga mayayaman, kundi ang uri ng babaeng may matikas at kaakit-akit na figura at maayos ang kurba ng kalamnan. Maging ang tagapamahala ay pinayuhan akong pag-isipan itong mabuti. Ngunit matigas ang ulo kong lumapit sa matangkad na babaeng taong hayop na may sirang tainga. Hayop na aso, sabi ko, gusto mo bang sumama sa akin pauwi? Sa hindi inaasahan, namula ang mukha ng babaeng taong hayop sa harapan ko, at hirap na hirap siyang nakapagbitiw ng isang salita, ako ay isang taong hayop na kuneho. Kuneho? Sinong kuneho ang ganito ang itsura? Ang mga taong hayop ay natural na walang karapatang tumanggi. Ngunit mas mabuti pa ring bilhin ako kaysa makipaglaban sa buhay sa arena kasama ang ibang taong hayop. Gumastos ako ng malaking pera at madali kong nabili ang taong hayop na kuneho. Nalaman ko rin ang kanyang pangalan, Shen Man. Nang umalis ako sa bahay ampunan ng taong hayop, nakita kong nakahiga pa rin si Liu Ruyan sa tabi ng tambakan ng basura sa pintuan. Ang paligid ay naglalabas ng masamang amoy. Hindi na gaanong nakasuot si Liu Ruyan, at sa kanyang maputing dibdib na parang jade, ay may isang kakilakilabot na sugat na nakatawid. Ito ang sugat kung saan kinuha ang buto ng hayop. Hindi mahalaga ang buhay ng taong hayop, ngunit ang buto ng hayop ay napakabihira. Ang isang taong hayop na nawala ng buto ng hayop ay walang pinagkaiba sa isang may kapansanan. Humihingal siya, at pilit na gumagapang papalapit sa akin. Inaabot ang kanyang nanginginig na kamay na tila gustong magsalita. Bago pa siya makapagsalita, ang babaeng taong hayop na kuneho na binili ko, si Shen Man, ay agad na humarang sa harap ko. Galit at walang pasensya itong umungol sa kanya, lumayo ka sa aking amo. Mahinang umiti si Liu Ruyan at tinitigan lang ako gamit ang kanyang nakakaakit at mapangakit na mga mata. Buda, talagang hindi mo na ako gusto. Kung sa nakaraang buhay, tiyak na matatalo ako sa ganyang tingin. Ngunit ngayon, iba na ako. Wala nang kahit anong pagbabago sa aking kalooban. Sininyasan ko si Shen Man na lumayo at kusa akong lumapit at yumuko. Magaan kong hinawakan ang baba ni Liu Ruyan. Kung gayon, magmakaawa ka sa akin. Bahagyang lumiit ang kanyang mga pupil, pagkatapos ay pinalambot niya ang kanyang boses. At may mahina at napakahinahong tinig ay bumulong, pakiusap, iligtas mo ako. Hindi inaasahan, ngumiti ako ng bahagya sa gilid ng aking labi, at nagpakawala ng dalawang tawa. Hindi ko ililigtas. Tumayo ako at umalis ng walang awa, hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na magkunwari pang kaawa-awa. Maiisip ko kung gaano kakahanga-hanga ang kanyang mukha sa sandaling iyon. Buong pagmamalaki si Liu Ruyan. Bago ako mamatay sa nakaraang buhay, sinabi niya na hindi niya ako kailanman hiniling na iligtas siya. Ngayon, nagmakaawa siya. Sayang, hindi na ako tanga. Dinala ko si Shen Man papalabas ng black market at sumakay kami sa kots pauwi. Siya ay natural na lumapit sa upuan ng pasahero sa harap, ngunit umiling ako. Umupo ka sa tabi ko. Medyo hindi siya komportable na umupo sa leather seat. Pilit niyang kontrolin ang kanyang katawan at sinikap na hindi ako mahawakan. Ngunit tila may naisip siya at kumuha ng isang basang panyo mula sa upuan at iniabot sa akin. Punasin mo ang iyong kamay. Nagtataka akong tinitigan siya. Namula ang kanyang mukha at sinabi, daliri. Nahawakan mo siya. Ayaw mo sa kanya pero hinawakan mo pa rin. Malamang ay nakakadiri.
Nahirapan si Shenman bago niya mailabas ang mahabang serye ng salita. Umiling ako ng may bahagyang tawa. Ganoon ba kahalata? Kinuha ko ang panyo at pinunasan ang aking mga kamay. Ang tagapamahala, na nakaupo na sa upuan ng pasahero sa harap, ay napakunot noo. Pangalawang binata, pinili mo ba siya? Sa unang beses mong mag-aalaga ng taong hayop, mas mabuti pa ring pumili ng mas mabait, baka masaktan mo ang iyong sarili. Itinaas ko ang aking kamay at hinimas ang mahabang tainga ng hayop sa kanyang ulo. Napakabait ni Shenman. Siya ay isang taong hayop na kuneho. Kumakagat ba ang mga kuneho? Sandali siyang natulala habang tinitingnan ako. Tumahimik ang tagapamahala. Tumingin siya kay Shenman na mahigpit na nakahawak sa katana. Ang babaeng taong hayop na ito ay kilala sa arena bilang mabangis. Malamig na humirit si Shenman, sa arena, kaya kong talunin ang 10 hayop sa isang labanan. Muling bumuntong hininga ang tagapamahala. Binata, huwag ka nang magbiro. Hindi mo siya masasanay. Tahimik kami sa buong biyahe pa uwi sa villa. Inutusan ng tagapamahala ang mga lingkod na dalhin si Shenman para magbihis at maglinis. Pagkatapos, sinundan niya ako sa silid-aklatan at mahina siyang nagtanong, Binata, anong nangyari? Ang tagapamahala ay aking tao. Sa totoo lang, siya ay tao. Ng aking namatay na ina. Bagamat kaming dalawa ni J. Bomi ay kandidato sa pagiging pinuno ng pamilya, mas pinapabora ng ama at ng iba pang matatanda sa pamilya ang kuya kong si J. Bomi. Ito ay dahil namatay ang aking ina sa hirap ng panganganak nang ipinanganak niya ako, at tila sinisisi ng ama ang pagkamatay ng ina sa akin. Bagamat hindi naman niya ako lubusang pinabayaan, mas pinipili niya ang napakatalinong si J. Bomi. Hindi ko rin sinisisi ang ama, natural lang naman iyon sa tao. At halatang napansin ng tagapamahala na may kakaiba sa akin. Bumuntong hininga ako at sinabi, sa nakaraang yugto, nabigo ako. Walang taong hayop ang nag-alay ng kanilang dugo sa puso para sa akin. Ang tagapamahala ay isa sa iilang nakakaalam na mayroon akong kakayahang mag-reborn. Bahagyang lumaki ang kanyang mga mata, ngunit mabilis siyang yumuko at nagpatuloy sa pagsasalita. Ang unang binata ay namana ang talino at ang pambihirang kakayahan sa pag-aaral ng ginang. At ikaw naman ay namana ang kakayahang mag-reborn ng ginang. Kayo ay parehong pinanood kong lumaki mula pa sa pagkabata. Hindi ko gustong makita kayong magpatayan. Mapait akong umiti. Wangbo, ayaw ko rin namang lumaban, ngunit gusto kong mabuhay. Kung gusto kong mabuhay, kailangan mamatay ang kuya ko. Bumuntong hininga ang tagapamahala. Ano ang kailangan mong gawin ko? Bantayan si Liuruya na taong hayop. Pinaghihinalaan kong naglatag ng bitag ang aking kuya. Nagpapanggap lang siya palagi. Sa nakaraang buhay, bago ako mamatay, akala ko ay nabigo lang ang aking pagmamahal, at handa si Liuruya na mag-alay ng kanyang dugo sa puso para sa kuya ko dahil sa kanyang pagiging makitid ang isip. Ngunit kung titingnan ang kanyang pagganap ngayon, hindi ito ganoon. Bakit nang pumunta ako sa black market para pumili ng taong hayop, saktong nakasalubong ko si J. Bomi na itinapon si Liuruyan? Hindi ba't halata na hinihintay niya akong pulutin siya? Kakaiba rin ang pagganap ni Liuruyan. Sa nakaraang yugto, hindi. Siya handang pulutin ako, ngunit sa yugtong ito, nagmakaawa siya sa akin ng may pagpapakumbaba. Kawili-wili. Tunay na kawili-wili. Bumuntong hininga ang tagapamahala. Binata, naging matalino ka na. Hindi, matagal na lang akong nabuhay. Pagkatapos ng lahat, hindi na ito ang unang beses na nag-reborn ako. Pagkalipas ng kalahating oras, dumating si Shenman sa silid-aklatan upang hanapin ako. Ang kanyang katawan ay talagang maganda, ngunit dati ay nakasuot siya ng sports outfit na hindi masyadong kapansin-pansin. Ngayon, nakasuot na siya ng itim at puting damit na pantulong, at ang kanyang panloob na mahigpit na damit ay mahigpit na nakabalot sa kanya. Ang kanyang malinis na mukha ay nagpakita ng maputi at makinis na balat, at sa ilalim ng bahagyang magulong basa na buhok, ay may isang pares ng nakasisilaw na mata na parang bituin. Ngunit ang pagka-agresibo sa kanyang mga mata ay hindi bumaba, dala-dala ang isang uri ng ligaw na hindi masasanay. Siyempre, napakabihira na mayroong pangit na taong hayop na nakakapag-anyong tao. Tinitigan niya ako ng matagal bago dahan-dahan siyang nagsalita. Ano ang kailangan mong gawin ko? Maging bodyguard.
Magbantay ng pinto? O makipaglaban sa hayop para sa buhay? Hindi ko alam kung tatawa ako o iiyak. Ilang sandali bago ako tumayo, lumapit sa kanya, at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Tumango ako ng may kasiyahan. Hindi mo kailangang gawin ang mga iyon. Mula ngayon, kakain at titira ka sa akin. Lalong naguluhan si Shenman. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, tila may naintindihan siya, at namula ang kanyang magandang mukha. Hindi niya napigilang gumalaw ang kanyang sirang tainga sa ulo. Marunong lang akong makipaglaban sa hayop. Hindi ako marunong maglingkod sa tao ng personal. Hindi ako natuto ng ganoong klaseng kasanayan, kaya mali ang napili mong hayop. Ang mga taong hayop ay ilan lang ang uri. Ang isa ay may natatanging kagandahan at nagiging kasangkapan sa kasiyahan ng mga mayayaman, karamihan ay mga Zorro. Sila ay tinuturuan mula pagkabata kung paano pasayahin ang mga tao. Ang isa naman ay ibinebenta sa arena mula pagkabata at natututo ng iba't ibang kasanayan sa paglaban. Si Shenman ay palaging ang huli. Alam kong mali ang pagkakaintindi ni Shenman at hindi ako nagmadaling magpaliwanag. Pinahubad ko lang sa kanya ang kanyang damit. Mas lalong namula ang kanyang mukha at mahigpit niyang kinagat ang kanyang manipis na labi. Ngunit sumunod pa rin siya at hinubad ang kanyang damit, inilalabas ang kanyang panloob na mahigpit na puting damit. Ang katawan ni Shenman ay matangkad, ngunit dahil sa matagal na pag-ehersisyo at pakikipaglaban, siya ay naging balingkinitan at may kaakit-akit na kurba. Ang malusog na kurba ng kalamnan ay nagpakita ng kakaibang kagandahan. Sa sandaling ito, ang kanyang tingin ay matalim pa rin at hindi siya nag-atubiling tingnan ko ang kanyang katawan. Tuloy pa ba? Sa ngayon, hindi na. Pumunta ako sa likod niya at nakita kong maraming sugat sa kanyang katawan. Ang bago at lumang sugat ay nagdulot na ng manipuladong peklat. Ngunit hindi ito ang pinakamahalaga. Mula sa kanyang skapula hanggang sa kanyang likod, may dalawang kalawangin na pako na nakabaon. Ito ang proteksyon na ginawa ng mga tao upang maiwasan ang pagrerebelde ng mga taong hayop. May nakakabit na maliit na aparato sa loob, at ang remote control ay nasa may-ari lamang. Ibig sabihin, kung may makitang intensyon ang taong hayop na salakayin ang may-ari, maaaring pindutin ng may-ari ang remote control anumang oras upang patayin ang taong hayop. Habang tinitingnan ang pako ng hayop, bigla kong naisip, sa nakaraang buhay, matapos kong dalhin si Liu Ruyan pa uwi, maingat ko siyang ginamot. Ang kanyang buto ng hayop ay nabali ni Jibomi, ngunit ang nakakapagtaka ay nawala rin ang pako ng hayop. Upang iligtas siya, hindi ako nag-atubiling magmakaawa sa aking ama na gumastos ng malaking pera para kumuha ng doktor ng taong hayop. Ang kapalit ay ang paglilipat ng kontrol. Sa 3 kumpanya na nasa aking kamay sa aking kuya, si Jibomi, gumastos ako ng napakalaking halaga ng pera at tao para iligtas si Liu Ruyan na sana ay namatay na. Ito ay dahil sa palagay ko ay kaming dalawa ni Liu Ruyan ay mga taong pinabayaan at kami ay nagkakaintindihan at nagtutulungan. Ngayon, maraming katanungan ang sumisibol. Bakit walang pako ng hayop sa katawan ni Liu Ruyan? Kung talagang gusto ni Jibomi siyang mamatay, pindutin lang niya ang buton. Bakit pa niya kailangan ng ganito kahirap na paraan? Kaya inutusan ko ang tagapamahala na bantayan si Liu Ruyan at alamin kung sino ang kanyang kinakausap sa likod. Humina ako ng malalim at hinimas ang tainga ni Shenman. Magdamit ka. Gagawa ako ng kasunduan sa iyo. Nagtatakang tanong ni Shenman tapos na. Anong kasunduan? 3 taon. Sumama ka sa akin sa loob ng 3 taon. Pagkalipas ng 3 taon, tutulungan kitang alisin ang mga pako ng hayop at ibabalik ang iyong kalayaan. Mula noon, ang iyong buhay ay nasa iyong mga kamay na lang. Malamig ko siyang tinitigan. Sa nakaraang buhay, akala ko ay sa pamamagitan ng tunay na damdamin, mababalik ko ang katapatan at buong pusong debosyon ni Liu Ruyan. Ngunit nabigo ako. Kung hindi magtatagal ang emosyonal na relasyon, paano naman ang relasyon sa pagtutulungan? Ang pinakamatibay na relasyon ay marahil ang paghawak ng buhay ng bawat isa. Bahagyang kinurap ni Shenman ang kanyang mga mata at bahagyang itinaas ang kanyang boses. Ano ang kailangan kong ibigay? Tumingala ako sa kanya at ang aking mga daliri ay gumuhit mula sa kanyang tiyan hanggang sa kanyang dibdib. Gusto ko ang iyong dugo sa puso.
Sa kritikal na sandali, gamitin mo ito para iligtas ako. Kung papayag ka, maaari kitang kasunduin at mula noon magkasama tayong mabubuhay at mamamatay. Kung mamatay ang isa sa atin, hindi mabubuhay ang isa pa. Laging mayroong pantay na kasunduan, ngunit napakabihira na mayroong taong nakikipagkasundo sa taong hayop. Sino ba naman ang makikipagpatayan sa kanilang alaga? Mahaba ang buhay ng mga taong hayop, ang ilan ay nakakakita pa ng 3 may-ari. Maliban kung talagang kailangan, ang mga taong hayop ay ayaw makipagkasundo sa tao. Kaya, nakikipagsapalaran ako, umaasa na ang gusto ni Shenman ay kalayaan. At gaya ng inaasahan, sandaling nag-isip si Shenman at saka sinabi, sige. Kapag ang taong hayop ay nagbigay ng dugo sa puso, ang kanilang buhay ay bababa ng kalahati. Ngunit napakabihira na mayroong taong hayop na nabubuhay ng mahigit 50 taon. Hindi siya lugi. Inilabas ko ang singsing ng kasunduan, at kasabay nito, ipinatulo namin ni Shenman ang sariwang dugo ng isa't isa. Sinipsip ng singsing ng kasunduan ang dugo, at matagumpay ang kasunduan. Hindi na matatanggal ang singsing sa kamay, kahit pa aksidenteng maputol ang kamay, mananatili pa rin ang bisa ng kasunduan. Matapos makumpleto ang kasunduan, yumuko siya at nag-isip ng matagal. Bigla siyang tumingala at bahagyang binuksan ang kanyang mapulang. Labi, bakit ako? Bakit siya? Siyempre, dahil siya si Shenman. Sa nakaraang buhay, dinala ko minsan si Liu Ruyan upang manood ng labanan ng hayop. Sa Underground Gladiator Arena noon, si Shenman, sa lakas ng isang hayop, ay nanalo ng 30 sunod-sunod na laban at naging hari ng walang talo sa arena. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang isang babaeng taong hayop ay nagkaroon ng ganoong kataas na record. Pagkatapos, sa huling laban, mayroong isang pilay at mahinang matandang halimaw. Ang matandang halimaw na iyon ay makapagre-retiro na sana kung mananalo lang siya sa huling laban na iyon. Ngunit si Shenman ay kusang loob na sumuko. Ang mga halimaw na natatalo sa labanan ay binubunutan ng kanilang mga buto ng halimaw. Siya ang hari ng panalo, at kahit hindi pa siya lubusang mapaparusahan ng ganoon, hindi rin kakayanin ng karaniwang halimaw ang pagpapahirap sa arena. Nalaman ko lang sa bandang huli na ang matandang halimaw na iyon ay nagbigay lang ng kalahating piraso ng biskwit kay Shenman noong una siyang ibenta sa arena ng mga halimaw. Siya ay tapat at mapagbigay, hindi tulad ni Liu Ruyan. Kaya sa buhay na ito, pusta ako na mananalo siya. Magaling si Shenman sa pakikipaglaban at mabilis siyang gumaling. Sa loob lang ng ilang araw, magaling na ang karamihan sa mga sugat niya. Nagpadala ng balita sa akin ang katiwala. Hindi nagtagal matapos kaming umalis, may kumuha sa halimaw na babaeng soro na iyon. Sino? Ito ay ang batang Ginoo mula sa isa pang maliit na grupo ng pera. Ang kanyang mga pamamaraan ay mababang uri at mas malupit kaysa sa pagpapahirap ng panganay na Ginoo sa mga taong halimaw. Sinabi ko na naunawaan ko. Sa katapusan ng linggo, mayroong isang pribadong pagtitipon. Karamihan sa mga ito ay mga binibini at Ginoo mula sa iba't ibang grupo ng pera, na nagdaraos ng mga party kasama ang kanilang mga taong halimaw. Walang kwenta ang mga ito. Hindi ako karaniwang sumasali sa mga ganitong klase ng pagtitipon, ngunit ang aking nakatatandang kapatid, si Jay Bomi, ay mahilig sumali sa mga ganitong kaganapan. Naunang nagplano ako na ipaalam sa aking kapatid na ako rin ay pupunta sa pagtitipon na ito. Malapit na magsimula ang palabas. Sa katapusan ng linggo, dumating kami ni Shenman sa lugar ng pagtitipon. Ito ay isang panlabas na party. Ang malaking electronic screen at milyon-milyong halaga ng sound system ay nagpapakita sa tahimik na damuhan na parang isang konsyerto. Sa entablado, mayroong mga taong halimaw na babae na nakasuot ng maikling palda na sumasayaw at kumakanta ng masigla. Isang grupo ng mga mayayamang kabataan ang nagtatawanan at naglalaro sa tabi ng pool. Naroon din ang aking nakatatandang kapatid, si Jay Bomi. Hawak ang isang baso ng alak, nakaupo siya sa isang upuan sa tabing dagat. Nagtatamasa ng masahe mula sa ilang taong halimaw na babae sa tabi niya. Nang makita nila na dumating din ako, ang ilang mga Ginoo at binibini na may magandang relasyon kay Jibomi ay agad na lumapit. Ay, sino ba sa? Tingin ko ito. Hindi ba't ito ang ikalawang Ginoo ng pamilya J?
Hindi ba't ang ikalawang Ginoo ay isang taong may malinis na puso at hindi mahilig sa kasiyahan, at kinamumuhian ang ganitong klaseng pagtitipon? Ha ha ha! Sino ba ang hindi nakakaalam na ang ikalawang Ginoo ng pamilya G ay hindi tulad ng aming grupo ng mga rich kids na mahilig lang magsaya at kumain? Araw-araw ay nagpapatakbo ng kumpanya, abala sa negosyo. Sayang lang, hindi matalino kung ano ang ginawa na lugi. Tama! Hindi tulad ng aming Kuya Bomi, kahit na ano ang ipuhunan niya sa stock company, malaki ang kikitain niya. Hindi ako naapektuhan ng panlalait ng mga tao sa paligid ko. Ngunit si Shenman ay tumayo sa harapan ko. Ang kanyang perpektong proporsyon ng katawan, kaagad na umakit ng atensyon ng lahat pagdating niya. Tahimik lang siyang nakatayo, ang katana sa likod niya ay payat at tuwid. Agad na bumalot ang mapanganib na aura sa paligid. Iyon ay ang uri ng presensya na likas sa isang taong halimaw na may bahid na ng dugo sa mga kamay. Dahan-dahang lumapit si Jibomi. Huwag niyo nang lokohin ang kapatid ko. Siya ay hindi lang nagmana ng magaling na genes ng mga magulang namin. Huwag niyo na rin siyang pagtawanan. Hindi ba't nagiging matalino na siya kamakailan? Pagkatapos niyang magsalita, sinuri niya si Shenman sa tabi ko. Isang bakas ng pagkamangha ang sumilay sa kanyang mga mata. Ito ba ang taong halimaw na binili mo dati? Maganda ang hitsura. Kumusta ang serbisyo niya sa iyo? Tinaas niya ang kamay niya para sana hawakan ang baba ni Shenman. Ngunit si Shenman ay malamig nang ngumiti sa kanya. Pinapayuhan kitang huwag mo akong hawakan. Ang huli na humawak sa akin, lahat ng 10 daliri niya ay pinutol. Nagulat si Jibomi, ngunit mabilis na sinabi, wala pa akong ganitong uri ng taong halimaw. Ano ang pangalan mo? Huwag ka na sa kapatid ko. Sumama ka sa akin. Hindi kita pagsisisihan. Nang makita ko na si Jibomi ay tila determinado na makuha si Shen. Man, hindi ko maiwasang umubo ng 2 beses, at nag-ingay upang putulin siya. Kuya, pinapayuhan kitang huwag ka nang magbiro. Kundi baka hindi lang daliri ang maputol. Napailing si Jibomi, tinitigan si Shenman, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Sa sulok ng aking mata, nakita ko isang pamilyar na anino ang lumalapit. Agad akong lumapit at nagkunwaring malapit na niyakap ang baywang ni Shenman. Man, humanap tayo ng maupuan. Ano ang gusto mong inumin? Kukunin ko para sa iyo. Ayaw pa ring sumuko ni Jibomi at gusto niya sana kaming pigilan muli. Ngunit sa sandaling iyon, isang hindi angkop at labis na malakas na sigaw ang narinig. Bakit ka nakasimangot? Lumuhod ka. Hawakan mo ang ubas sa bibig mo at pakainin mo ako. Sinundan namin ang tunog. Nakita namin ang isang binatang nakasuot ng blusang may bulaklak na disenyo, na sinisipa ang siliruyan na nakahandu sa isasahig. Nakasuot siya ng manipis at marubdob na maikling palda. Maraming bahagi ng kanyang katawan ang nabahira na ng dugo. Ang kanyang lieg ay nakakadena ng isang pilak na tanikala. Sa ngayon, siya ay nakaluhod sa lupa ng may kahihiyan, isang hitsura ng kahinaan at pagkabigo. Ito nga si Liuruyan at ang batang Ginoo na kumuha sa kanya. Siyempre, normal na hindi dapat naririto ang batang Ginoo na iyon. Ngunit nang ipaalam ko sa aking kapatid na pupunta ako, nakakuha siya ng imbitasyon upang lumitaw dito. Nagkunwari akong nagulat at sinabi, Kuya, hindi ba't ito ang taong halimaw na tinapon mo ilang araw na ang nakalipas? Paano siya napunta sa kanya? Si Liuruyan, na magulo ang buhok at may namumulang mata, ay tumingin sa akin. Kinagat niya ang manipis niyang labi, hindi nagsalita. Nagulat si Jibomi, ngunit mabilis, ipinakita niya ang kanyang pagwawalang bahala, at tumawa ng may pangungutya. May pulot pa pala ang basurang tinapon ko. Nang marinig ito ni Liuruyan, ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi halata. Mas mahigpit niyang hinawakan ang lupa gamit ang kanyang mga daliri. Ang batang Ginoo mula sa maliit na grupo ng pera ay lumapit ng may ngiti sa labi, hawak si Liuruyan na may mukhang lubhang nakapagpakasasa sa kasiyahan. Hehe, hindi ba't ito ang panganay na Ginoo ng pamilya J? Sabi mo, tinapon mo ang taong halimaw na ito, ano? Binili ko ito ng may diskwento. Kahit nasira ang mukha niya, pero huwag kang magsalita, ang kanyang katawan ay talagang kaakit-akit. Ang Ginoong ito ay halatang napakababa at bulgar.
Ang mga tao sa paligid ay hindi gusto siyang kasama, at lumayo pa nga sila ng ilang metro. Ngunit hindi siya nag-abalang bigyang pansin. Direkta niyang sinipa si Liu Ruyan sa harap namin. Halika, halika, hindi sila naniniwala. Ipakita mo sa lahat. Hubarin mo ang damit mo. Gumapang ka sa lupa. At isa pa, tanong ko, sino ang may gusto sa kanya? Pwede niyong bilhin sa akin. Hindi mahal ang presyo, 200,000 lang. Bahagyang itinaas ni Liu Ruyan ang kanyang ulo at tumingin sa akin. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginginig. At pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo ng may kahihiyan. Inalis ko ang tingin ko. Hindi ko siya tiningnan ng diretsyo. Nang makita akong natulala, ang katabing si Shenman ay agad na hinawakan ang aking kamay. Magkakabit ang mga daliri. Bahagya siyang tumingkayad at bumulong sa aking tainga, gusto kong uminom ng grapefruit juice. Nabalik ako sa aking katinuan. Tumango ako. Sige, kukunin ko para sa iyo. Hindi ko pinansin ang paghingi ng tulong ni Liu Ruyan. Ang ibang mga ginoo ay nawalan din ng interes. Pinauwi nila ang ginoong iyon upang maglaro sa bahay at huwag na lang lumabas para maging nakakahiya. Sinong bibili ng ganoong kapansanan na halimaw na walang buto? Siguro, nawalan na rin ng interes ang ginoong iyon. Sinipa niya ulit si Liu Ruyan na nakahandusay sa lupa at sumigaw ng may galit, walang kwentang bagay. Akala ko pa naman magagamit kita para kumita ng pera. Wala kang silbi. Ang mga mata ni Liu Ruyan ay namumula na sa galit. Sinubukan kong obserbahan ang ekspresyon ng aking kuya. Nakita kong sumenyas siya. At may isang nag-alok na bilhin si Liu Ruyan. At ibinalik ang kanyang kalayaan. Masayang kinawala ng ginoong iyon ang tanikala sa katawan ni Liu Ruyan. Samantalang ako, kasama si Shenman, ay nagpakitang gilas, naglalakad-lakad sa pagtitipon, hindi ko man lang siya sinulyapan. Biglang may nakakita sa singsing ng kontrata na suot ko sa aking kamay. At malakas na nagsabi, Jiboda, nabaliw ka na ba? Nakipagkontrata ka sa iyong taong halimaw. Sa sandaling lumabas ang boses na ito, halos lahat ng mata ay napatingin sa amin. Kabilang narito sina Jibomi at Liu Ruyan. Bahagyang natigilan si Jibomi. Ngunit mabilis na sumilay ang malamig na ngiti sa kanyang labi, at nagpatuloy sa paglalambing sa taong halimaw na babae sa tabi niya. Tanging si Liu Ruyan lang ang nakatitig sa akin ng mga matang halos umagos na ang dugo. Normal kong hinawakan ang kamay ni Shenman at sinabi, sa buong buhay ko, siya lang ang tanging taong halimaw na magkakaroon ako. Bahagyang gumalaw ang ekspresyon ni Shenman, ang kanyang namumulang labi ay bahagyang bumukas, tila may gustong sabihin. Ngunit idiniin ko ang aking daliri sa kanyang labi at pagkatapos ay marahan kong hinagkan siya. Lalong lumakas ang tawanan ng mga tao. Sinadya kong sabihin ang mga salitang iyon para marinig ng aking kuya. Lalong lumamig ang mukha ni Jibomi. Aking butihing kuya, nag-aalala na ba talaga siya? Hindi siguro inaasahan ni Shenman na hahalikan ko siya bigla. Agad niyang niyakap ang aking baywang, hinawakan ang aking daliri at inilapat ang kanyang labi sa akin. Narinig ang kanyang malamig at malambing na boses, ang ganitong klase ng eksena, dapat dagdagan ng pusta. Natulala ako sandali. Ngunit binitiwan niya ang aking labi at dinilaan ang tubig sa gilid ng aking labi. Sinabi niya, ang pag-arte ay dapat totoo, para talaga maniwala ang iba. Pagkatapos niyang magsalita, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Liu Ruyan sa gitna ng maraming tao at may bahagyang pagtawa ng pangungutya sa kanyang labi. Binitiwan niya ang aking kamay, sinuri ang paligid, at sinabi, malapit nang magsuwian ang mga tao. Kukunin ko ang kotse sa garahe at pagkatapos ay uwi na tayo. Tumango ako. Hindi nagtagal matapos umalis si Shenman, naglakad ako sa tabi ng bakod ng horse ranch para magpahangin. Agad na may narinig akong kaluskos sa likuran ko. Hindi pa ako nakakalingon, naramdaman ko na may nagtulak sa akin sa bakod. Sa susunod na segundo, isang yakap na may bahid ng amoy ng dugo at orkidya ang sumugod sa akin. Huwag! Huwag mo akong ipagpalit sa iba. Isang malambing at sirang boses ng babae ang sumabog sa aking tenga. Sa nakaraang buhay, ang taong ito ay paulit-ulit na nagsasalita sa akin sa ganitong boses sa tabi ng aking kama. Pero sa huli, ginamit niya ang dugo ng kanyang puso para iligtas ang aking kuya.
Nandidiri akong kumunot ang noo at nagpumiglas upang makawala sa kanyang yakap. Ngunit mahigpit akong niyakap ni Liu Ruyan sa baywang. Patawad, nagkamali ako. Mali ang napili kong tao. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, sige na? Tumawa ako ng may lamig. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung sakaling umatake ang isang taong halimaw sa isang tao? Mahina niyang sinabi, alam ko. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo at isinubsob sa aking balikat, umiyak ng mahina. Bumalik ka na ba? May alaala ka rin ba sa nakaraang buhay? Kaya galit ka sa akin, ano? Patawad, talagang alam kong nagkamali ako. Nalaman ko lang sa nakaraang buhay, matapos kang mamatay, na ikaw pala ang tunay na nagmamahal sa akin. Pinutol ko ang kanyang sinasabi. Hindi na ako nagulat na may alaala rin si Liu Ruyan. May kakayahan akong mag-reincarnate, sino ang makakasiguro na wala ang iba? Kaya sinabi ko, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. May pagdududa siyang tumingin sa akin at sinabi, kung wala kang alaala, bakit hindi mo ako pinili? Nagkunwari akong nagtataka at nagtanong, maraming taong halimaw sa mundo, bakit kita pipiliin? May bahid ng kabaliwan sa mukha ni Liu Ruyan. Itinaas niya ang kamay niya para hawakan ang sulok ng aking mata. Dahil sa sobrang tindi ng pinsala, tila hindi na niya kayang panatilihin ang anyong tao. Ang mga kuko ng kanyang daliri ay unti-unting naging matatalas. Tila may inaalala siya at sinabi, dati, ako lang ang nasa mata mo, tanging ang aking anyo lang. Ang pagmamahal na puno ng tingin ay hindi magsisinungaling. Pagkatapos niyang magsalita, humingi ulit siya ng tawad. Nakaramdam lang ako ng kasuklam-suklam at gusto kong masuka. Nang malapit na niya akong hawakan, isang pares ng maputi at mahabang kamay agad na hinawakan ang pulso ni Liu Ruyan. Narinig ang isang tunog ng kikra. Niyakap ni Liu Ruyan ang kanyang kamay at umalinggaw-ngaw sa sakit. Ang kanyang kamay ay nasira na ni Shenman na dumating. Ang aura ni Shenman sa sandaling iyon ay napakadelikado. Ang kanyang malamig na kilay ay puno ng pagnanais na pumatay. Huwag mong hawakan siya. Puputulin ko ang buto ng iyong halimaw. Umiling ako. Wala na siyang buto ng halimaw. Bahagyang nagulat si Shenman, pagkatapos ay sinabi, kung gayon, putulin ang kanyang mga litid sa kamay at paa, balatan at alisan ng buto. Nag-isip ako sandali. Tumango ako. Sa tingin ko, maganda. Pinigilan ni Liu Ruyan ang sakit, tiningnan ako, at pagkatapos ay tiningnan si Shenman. Tila may naisip siya. At muling sinabi, wala na akong amo ngayon. Dalhin mo ako. Sa pagkakataong ito, ikaw lang ang pipiliin ko. Handa akong mamatay at mabuhay kasama mo, basta itapon mo lang ang halimaw na ito. Puno ng puot siyang nakatitig kay Shenman. Tila iniisip niya na ang dahilan kung bakit hindi ko siya pinulot ay dahil kay Shenman. Tumawa ako ng bahagya at umiling. Ano ka ba? Pwede ka bang ikumpara kay Shenman? Tinanggal niya ang kanyang mahina at sirang anyo, galit na tinitigan ako. Magsisisi ka. Hindi ko na siya pinansin. Sa sandaling iyon, nakita kong may ilang anino na mabilis na lumalapit. Sa likuran niya. Alam kong oras na para umalis. Shenman, tara na. Uwi na tayo. Sa daan pa uwi, tahimik lang si Shenman. Ang kanyang ekspresyon ay walang imik. Ako naman ang nakaramdam ng pagkailang at kusang loob na nagsimulang magsalita. Narinig mo lahat. Narinig ko lahat. Hindi naman ako lumayo. Kumunot ang noo ko, sinadya mo. Nagmaneho siya habang bahagyang tumatawa. Gusto mo siyang makilala ng sarilinan, kaya natural lang na bibigyan kita ng pagkakataon. Hindi ba't iyan ang pangunahing layunin mo sa pagdala sa akin sa pagtitipon na ito ngayon? Hindi bobo si Shenman. Sa kabaligtaran, napakatalino niya. Matagal akong nanahimik. Nagpa siya akong magtapat. Sa nakaraang buhay, siya ang aking taong halimaw, ang tanging taong halimaw. Ngunit pinagtaksilan niya ako. Seth, at pagkatapos, hindi mo ba ako tatanungin kung bakit ako nabuhay muli? Umiling siya. Sasabihin mo ba? Mula pagkabata, ako ay bobo. Kahit sa pag-aaral man o sa sports, ang aking nakatatandang kapatid ay kailangan lang makita ng isang beses upang matutunan ang isang bagay. Ako naman ay kailangan makita ng 10 beses upang maunawaan ang kahulugan nito.
Hindi lang isang beses akong nilait ni Jibomi, huwag ka nang magpumiglas. Ang tagapagmana ng pamilya ay hindi pipiliin ang isang bobo. Ang pagkakataong makasali ako sa proseso ay dahil lang ayaw ng aking ama na magsalita ang iba. Sa totoo lang, hindi ko naman balak makipaglaban sa kanya. Hanggang sa edad na 10, dinala ako ng aking ama at siya upang bisitahin ang mga nahuling taong halimaw. Habang wala ang ama, binuksan niya ang kulungan ng halimaw at itinulak ako sa loob. Ang kulungan ay puno ng mga nagwawalang taong halimaw na walang rason. Namatay ako sa ngipin ng mabagsik na taong halimaw, samantalang si Jibomi ay nagasgasan lang ng kulungan sa proseso ng pagtulak sa akin. Ang ama ay puno ng pag-aalala na sinuri ang mga sugat ni Jibomi, hindi man lang pinansin ang akin sa loob ng kulungan. Iyon ang unang pagkakataon na nalaman kong may kakayahan akong mabuhay muli. Maaari kong ibalik ang oras hanggang 5 taon na ang nakalipas, iyon ang tinatawag na muling pagsilang. Ako ay bumalik mula sa edad na 1-0 tungo sa edad na 5. Iniisip ko, kung mas matalino ako, mas mamahalin kaya ako ng ama ng kaunti pa. Masigasig akong nag-aral ng iba't ibang kasanayan. Ang mga bagay na natutunan ko sa nakaraang buhay ay nagamit sa buhay na ito. Inakala ng mga tao sa siklo na ito na naging mas matalino ako, ngunit hindi nila alam na nabuhay lang ako ng 5 taon pa. Nang muling dalhin kami ng ama upang bisitahin ang kulungan ng mga hayop, lagi akong nakadikit sa ama, hindi umalis sa tabi niya. Si Jibomi ay walang pagkakataong saktan ako, ngunit hindi ibig sabihin na hahayaan niya akong makaligtas. Kasunod nito ay sunog sa bahay, aksidente sa sasakyan sa labas, pagkalunod sa swimming pool. Na-unlock ko na ang iba't ibang paraan ng pagkamatay. Gusto ko lang mabuhay. Napakahirap ba nito? Medyo. Nawalan ako ng pag-asa, ngunit hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hanggang sa makita ako ng tiyo kong katiwala. Sabi niya, hindi kailangang matakot sa muling pagsilang, dahil basta hindi ka mamatay, maaari mong ituring ang muling pagsilang bilang isang pag-ensayo. Ang mga nakaraang buhay na nabigo ay pag-ensayo ko lang ng maaga. Nang maglaon, nalaman ko na kung nais kong sumali sa seremonya ng pagmana ng posisyon ng pinuno ng pamilya, kailangan ng taong halimaw na kusang loob na mag-alay ng dugo ng puso. Kung walang mag-aalay ng dugo, tiyak na mamamatay. Kaya, huwag kang sumali o kung sasali, dapat mayroong taong halimaw na mag-aalay ng dugo. Wala akong interes na makipag-agawan sa kapatid ko para sa pagiging pinuno ng pamilya, ngunit hindi bibigyan ako ng kapatid ko ng pagkakataong sumuko. Sa huli, kung ihahambing sa isang pangako na hindi sigurado kung totoo, ang isang patay na tao ay mas mapagkakatiwalaan pa rin. Kaya, palagi niya akong nilulutas bago pa man mangyari iyon. Sa simula, wala akong intensyon na makipagkumpetensya, ngunit sa puntong ito, pipilitin ko siyang labanan at magpakita kung sino ang mas mahusay. Hanggang sa huling pagkakataon, iyon ang pinakamalayong narating ko. Nakilala ko si Liuruya na tinapon ni Jibomi. Naisip ko, kung ang isang tao ay nasa pinakamababang kalagayan, at tinulungan mo siya, handa kaya siyang ibigay ang kanyang buhay para sa iyo. Ang resulta ay nagsabi sa akin, hindi. Walang sinumang tunay na nagmamahal sa akin. Ngunit sa kabutihang palad, may kakayahan akong mabuhay muli. Basta patuloy akong magbuod ng karanasan, mas maaga o mas huli, matatalo ko siya. Tahimik na pinakinggan ni Shenman ang kwento ko. Ibinunyag mo ang huling alas mo sa akin. Hindi ka ba natatakot na isusumbong kita sa kapatid mo? Ngumiti ako. Hindi natatakot. Bakit sa tingin mo ako nakipagkontrata sa iyo? Tiyak na poprotektahan mo ako upang hindi ako mamatay, hindi ba? Mahinang tumawa si Shenman. Ngunit sa kabutihang palad. Sa kabutihang palad, ano? Umiti siya at itinaas ang kilay, ang kalooban niya ay mukhang napakasaya. Sa kabutihang palad, hindi mo talaga gusto ang basura na iyon. Nanahimik ako sandali pagkatapos ay sinabi, sa totoo lang, hindi naman siya ganap na walang silbi. Hindi ba baba, ang boses niya ay medyo maganda. Ang rumaragasang kotse ay huminto bigla sa sumunod na segundo. Dahil sa inertya, sumandal ang katawan ko pasulong, ngunit sa susunod na segundo, ang taong nasa tabi ko ay nagtanggal ng seatbelt at agad na tumayo. Ang maliit na figura niya ay bumalot sa akin, nagpapakita ng pagiging napakaaktibo. Nagulat akong tumingin kay Shenman, tinulak ang braso niya, ano ang ginagawa mo? Ngunit siya ay ngumiti ng bahagya.
Inilapit ang labi sa aking tainga at sinabi, ang hininga ko ay mas maganda pakinggan kaysa sa kanya. Gusto mong pakinggan? Ang pamumula ay kumalat sa aking pisngi. Sa susunod na segundo, idinikit niya ang dibdib niya sa aking mukha. Hindi ko pa nare-realize kung ano ang nangyayari, biglang gumawa ang kotse ng malaking tunog ng banggaan. Ginamit niya ang sarili niya bilang airbag. Binasag ang bintana ng kotse. Pinikit ni Shenman ang mga mata, direktang ginamit ang hawakan ng espada para basagin ang basag na bintana. Mabilis niya akong hinila upang tumalon palabas ng kotse. Kaliwang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa mahabang espada, kanang kamay niya ay humila sa braso ko. Ang huni ng mahabang espada na bumibiyak sa hangin ay dumampi sa aking tainga. Ngumiti siya, mukhang ang kapatid mo ay muling kikilos laban sa iyo. Akala ko pa naman kapag sumama sa mayaman, hindi na kailangang magpakahirap pa. Hirap akong magtaas ng ulo mula sa kanyang mabangong katawan, narinig ko lang siyang nagpatuloy, ngayon tayo ay nabubuhay at namamatay ng magkasama. Kung sino ang mamatay hindi sulit. Kaagad pagkatapos magsalita ni Shenman, nakita ko ang ilang itim na sedan na dumating. 4 o 5 matatangkad na taong halimaw na uri ng oso ang bumaba mula sa mga ito. Ang mga taong ito ay kumikilos para sa pera. Walang pinipili, tao man o taong halimaw, basta may bayad, papatayin nila. At ang mga bodyguard na karaniwang sumasama sa amin palabas, sa ngayon, wala ni isa ang sumunod. Huminto si Shenman sa gilid ng kalsada, nagtanggal ang jacket, at maayos na tinupi ito. Ginamit niya ang kanang kamay para bunutin ang mahabang espada, yumuko at ikinumpas ito sa harap niya ng ilang beses. Mukhang handa na sa labanan at napakaangas. Tinitigan ko siya ng may pagdududa, ang mga mamamatay tao na ito ay mga taong halimaw na uri ng oso. Kaya mo bang talunin sila, ikaw na isang kuneho? Nagtaas ng kilay si Shenman, may bahid ng pagiging mabagsik sa pagitan ng kanyang mga kilay. Noong ako ay nakikipaglaban sa 10 sa arena ng mga halimaw, hindi mo talaga nakita, ano? Habang sinasabi iyon, ang kanyang maliksi na figura ay humila sa mahabang espada at sumugod patungo sa mga taong halimaw na iyon. Ang kanyang mga galaw ay maliksi at tulad ng agos ng ulap at tubig. Ang mahabang espada ay kumikinang ng malamig sa ilalim ng buwan, bawat hakbang ay may matatag na lakas, parang maihangin sa ilalim ng kanyang paa, agad na lumapit sa kalaban. Siya ay may napakataas na kasanayan sa pakikipaglaban sa arena. Bawat galaw ay para patayin, partikular na pinili ang mahinang punto ng kalaban upang saksakin. Ang talim ay humawi sa hangin, gumawa ng matalas na tunog ng pagbiyak. Ang mga mamamatay tao na taong halimaw na iyon, bagaman malakas, ngunit ang liksi ay talagang wala. Karaniwan ay hindi lumampas sa 10 galaw, ang 4 o 5 taong halimaw na iyon ay napatumba sa lupa. At ang maikling damit ni Shenman ay mayroon lang dagdag na kulubot. Iritado niyang inayos ang kanyang damit, inisip ang espada, pagkatapos ay pinulot ang jacket mula sa gilid ng kalsada, maingat na pinagpag ang alikabok. Tara na, aking batang Ginoo, sa pagkakataong ito, libre ang tiket. Pumalakpak ako. Elegante, talagang elegante. Pagkatapos sabihin iyon, lumapit ako sa isa sa mga taong halimaw na humihingal pa rin. Sino ang mamimili na umupa sa inyo? Mumiwi ang taong halimaw at hindi nagsalita. Binunot ni Shenman ang espada, pinutol ang 3 daliri niya. Sabi niya, siya ang panganay na Ginoo ng pamilya G. Napakabuti. Bahagyang lumamig ang aking mga mata. Tumayo ako. Uwi na tayo. Malamig ang panahon. Baka sipunin ka. Matulungin na isinuot ni Shenman ang jacket ng babae sa akin. Bahagya akong natigilan. Malamig ang panahon, papalugihin ko si kung sino man. Ito ay isang paraan ng pagpapanggap ng mga makapangyarihan. Nagtango si Shenman ng may pagkaunawa at tinanggal ang jacket para sa akin. Tinitigan ko siya ng walang magawa. Nang makabalik ako sa villa, nakita ko si Jaibomi na nakaupo sa sala. Ito ang lumang mansyon ng pamilya. Matagal nang lumipat si Jaibomi matapos maging sapat ang edad upang lubos na makapagpakasasa sa mga taong halimaw. Ako lang ang nananatili sa lumang mansyon na ito. Bigla siyang bumalik ngayong gabi. Siguro naghihintay na makita kung buhay pa ako o patay na.
Hindi ko man lang siya sinulyapan, ngunit si Jibomi ay tumayo at hinarang ako. Hindi tulad ng dati niyang mapaglarong ngiti, Jiboda, sa labas ay hindi mapayapa kamakailan. Narinig kong may ilang organisasyon na hindi gusto ang pagpirma ng kontrata sa mga taong halimaw ay nagsasagawa ng mga pagpatay sa lahat ng dako. Dapat mong ingatan ang iyong sarili. Ngumiti ako. Salamat sa pag-aalala ni Kuya sa kaligtasan ko. Sinulyapan niya si Shenman sa tabi ko at sinabi, huwag mong tingnan ang husay ng iyong taong halimaw. Pero kaya ba niya akong protektahan palagi? Pero ang tagal mo namang nakatagal. Humikab si Jibomi at nagpahinga. Hinawakan ni Shenman ang kamay ko, binigyan ako ng tingin na nakapagpapapanatag. Pagbalik sa kwarto, maingat niyang sinuri ang loob ng bahay kung may nakakabit na listening device o surveillance. Sa huli ay sinabi ng may ginhawa, basta sabihin mo lang. Maaari akong pumunta at patayin si Jibomi ngayong gabi ng walang ingay. Umiling ako. Mula nang ipanganak kami, buong pusong inalagaan ng ama si Jibomi. Kung misteryoso siyang namatay, ipapatay din ako ng ama. Hindi mo naman siguro iisipin na hindi ko pa sinubukan patayin siya, hindi ba? Kahit hindi ako kasing talino niya, ngunit hindi ako bobo. Si Shenman ay nakatitig ng malamig sa isang tiyak na lugar. Hindi ba ito simple? Patayin mo na lang din ang ama mo, hindi ba? Tinitigan ko siya. Hindi. Kung papatayin siya bago ang seremonya ng pagmana ng posisyon ng pinuno ng pamilya, hindi mapupunta sa ating dalawa ang karapatan sa mana. Bukod sa normal na seremonya ng pagmana, mayroon ding pagpapalit ng mana dahil sa mga espesyal na kalagayan, iyon ay upang maiwasan ang panganib ng pagpatay ng anak sa ama. Kaya maghihintay ka na lang ba na patayin ka niya? Umupo si Shenman sa gilid ng kama, pagkatapos ay tumingala at tiningnan ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Nagpatuloy ako, kung titingnan ang sitwasyon ngayon, una sa lahat, si Iliuruyan ang bitag niya para sa akin. Sa nakaraang buhay, ang pagbili ko kay Iliuruyan ay hindi aksidente. Sa sandaling ibinunyag kong pupunta ako sa lugar na iyon ngayon, espesyal niyang inayos na magmukhang kaawa-awa si Iliuruyan upang subukang pukawin ang aking simpatya. Pagkatapos ng lahat, iniisip pa rin niya na ako ay isang santa. Nang sabihin kong siya lang ang magiging tanging taong halimaw ko sa buong buhay ko, agad na nagbago ang kanyang mukha. Ito ang nagpaalam sa kanya na hindi magtatagumpay ang plano niya, kaya agad niyang ipinadala ang mga mamamatay tao upang paslangin ako. Ikalawa, malamang alam niya ang tungkol sa aking muling pagsilang. Mas lalong nagduda si Shenman at tumingin sa akin habang nagtatanong, bakit? Sinabi niya lang na ang tagal ko raw nakatagal. Dapat mong malaman, sa bawat muling pagsilang ko, ay umiiwas ako sa nakaraang pagtatangka niyang patayin ako. Kaya sa totoo lang, kung hindi niya alam na nabuhay ako muli, ang pakiramdam niya sa akin ay dapat na, bawat oras na nabigo ang plano niya, kaya napakaswerte ko talaga. Ngunit kung naniniwala lang siya na kaya kong mabuhay muli, ang reaksyon niya sa bawat nabigong plano ay magiging, dapat ay napatay niya ako ng ganito minsan, kaya ko naiwasan ang pagpatay sa pagkakataong ito. Ito rin ay nangangahulugan na kung mas marami ang nabibigo niyang plano, mas ramdam niya kung gaano karaming beses na akong namatay. Dahil dito nga, siya ang magsasabi ng mga salitang ang tagal mo nang nakatagal. Mas lalo pang nalito si Shenman, muling nagtanong, kung alam niyang kaya mong mabuhay muli, bakit ka pa rin niya papatayin? Hindi mahalaga kung paano kanya patayin, makakabalik ka pa rin. Ngumiti ako at sinabi, ang una kong muling pagsilang ay sa edad na 1-0. Noong panahong iyon, bumalik ang oras ng 5 taon. Ang pangalawa ay 4.5 taon. Bawat muling pagsilang ko ay babawasan ng 0.5 taon. Ang panahon ng pagbabalik sa nakaraan. Kaya tiyak na alam niya na tanging sa paulit-ulit na pagpatay sa akin, sa hinaharap lang niya ganap na mabubura ang aking pagkatao. Mahirap nga akong patayin, ngunit limitado ang oras. Akala ko noong nakaraang beses ay tuluyan ko na siyang matatalo, hindi ko inasahan na nagkamali ako ng pinagkatiwalaan. Sa pagkakataong ito ay dapat na ang huli. Matapos kalasin ni Shenman ang 2 butons, buntong hininga ng may ginhawa. Tamad na humiga ng patagilid sa kama at sinabi, kaya paano niya nalaman na kaya mong mabuhay muli? Kinamot ko ang ulo ko at sinabi, napakalinaw, hindi ba? Sa totoo lang, 3 lang ang nakakaalam nito. Ang isa ay ang aking ama, ang isa ay ang aking katiwala, at ang huli ay si Liuruyan.
Sa totoo lang, aminin ko man o hindi, dahil kaya niyang mabuhay muli, kaya kung ang ibang kondisyon ay natugunan, ang hindi ko pagpili sa kanya ay tiyak na may variable. At ang variable na iyon ay hindi siya, kaya tiyak na. Mapagkakamalan niyang ako ay nabuhay muli. Ngunit tiyak na hindi siya ang nagbenta sa akin kay Jibomi, dahil nakilala ko lang siya sa nakaraang buhay. At ang kapatid ko na pumapatay sa akin, alam na mayroon akong kakayahang ito, ngunit tiyak na hindi lang sa isang buhay. May nagbabalita sa kanya tungkol dito sa bawat buhay. Ang katiwala ay hinding-hindi magtataksil sa akin. Kaya ang taong ito ay tanging ang ama lang na palaging walang pakialam sa akin. Kaya ang ama ay hinding-hindi nalulungkot sa bawat pagkamatay ko. Humina ako ng malalim at sinabi, sisirain ko si Jibomi. Gusto kong mabuhay. Tiningnan niya ako at bumulong, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi ko rin gustong intindihin. Kailangan mo lang sabihin sa akin kung ano ang gagawin ko lang. Sa sandaling ito, nakahubad na ang kanyang damit, tanging ang puting siksik na panloob na damit lang ang nakikita. Ang damit ay muli niyang inayos at tinupi. Hindi ko mapigilang magtanong, kanina ko pa gustong itanong, bakit mo palaging tinutupi ang iyong damit pagkatapos hubarin? Hindi siya nag-angat ng ulo, humarap at pumasok sa banyo at sinabi, ito ang mga damit na binili mo para sa akin. Natatakot akong masira sa laban. Kaya pala siya naghubad. Nanghina ang ilong ko. Isang damit lang naman. Sagot niya, hindi lang iyon isang damit, iyon ang unang regalo mo sa akin. Ngunit bigla akong may naisip. Tama nga, bakit kaya ganoon katapat si Liu Ruyan kay Jibomi, handa pang ang mag-alay ng dugo ng puso? Damdamin ba? Iyan ang pinakamahinang bagay. Tingnan lang ang ipinakita ni Liu Ruyan sa akin ngayon, nag-alinlangan ang damdamin niya para kay Jibomi. Maliban kung nagkontrata rin si Kuya kay Liu Ruyan. Bigla akong naliwanagan. Kaya pala si Kuya ay laging nakasuot ng guwantes, anuman ang panahon, at isang bahagi ng daliri ni Liu Ruyan ay naputol. Tama, tanging ang pagkabuhay at pagkamatay ng magkasama lang ang makakapagbigkis sa isa't isa ng ganap. Pero paano kung baliktarin ko ang sitwasyon at gamitin ito laban sa kanila? Agad akong nagkaroon ng magandang plano. Malapit na ang ika-21 kaarawan ni Jibomi. Mas matanda si Jibomi sa akin ng 1 taon. Bawat taon sa kaarawan ni Jibomi, ang ama, na nagpapagaling sa ibang bansa, ay sadyang babalik sa bansa para ipagdiwang ang kanyang kaarawan, at mag-imbita ng maraming sikat na tao sa lipunan sa birthday party, upang patatagin ang posisyon at koneksyon ni Kuya. Kung magagamit ito, baka sa pagkakataong ito, ako ang mananalo. Nag-iisip pa rin ako ng estratehiya, ngunit si Shenman ay tapos ng maligo at umupo sa tabi ko. Binatang Ginoo, matutulog ka ba? Kung hindi, ako na ang matutulog. Tinitigan ko siya sa dilim pagkatapos ay lumapit sa kanyang tainga. Naisip ko ang isang perpektong plano. Makinig ka sa akin. Ngunit sa susunod na segundo, direktang itinulak niya ako, niyakap ang katawan ko. Mahina siyang bumulong sa aking tainga, mas mabuting huwag ka munang magsalita. Nagmamadali ako. Bigyan mo ako. Tutulungan kita. Sabi niya at kinagat ang liig ko, nagsimulang gumawa ng malabong mahinang hininga. Namula ang mukha ko, walang malay na niyakap ang kanyang baywang, ngunit direkta niya akong sinampal. Habang ako ay tulala, binaba niya ang kanyang boses at sinabi, ano ang iniisip mo? May nakikinig sa sulok ng dingding. Si Jibomi. Ganoon ba? Siguro tinitingnan niya kung gaano karaming pagmamahal ang ibinibigay ko kay Shenman. Nahirapan akong makatulog ngayong gabi at sinakop ni Shenman ang aking kama. Walang pasubali kong ipinaalam kay Shenman ang aking plano sa pamamagitan ng pagsulat dahil hinding-hindi niya ako sasaktan. Pagkatapos ng lahat, walang makakapagsira ng kontrata. Pagkatapos, sa huling laban, mayroong isang pilay at mahinang matandang halimaw. Ang matandang halimaw na iyon ay makapagre-retiro na sana kung mananalo lang siya sa huling laban na iyon. Ngunit si Shenman ay kusang loob na sumuko. Ang mga halimaw na natatalo sa labanan ay binubunutan ng kanilang mga buto ng halimaw. Siya ang hari ng panalo, at kahit hindi pa siya lubusang mapaparusahan ng ganoon, hindi rin kakayanin ng karaniwang halimaw ang pagpapahirap sa arena.
Nalaman ko lang sa bandang huli na ang matandang halimaw na iyon ay nagbigay lang ng kalahating piraso ng biskwit kay Shenman noong una siyang ibenta sa arena ng mga halimaw. Siya ay tapat at mapagbigay, hindi tulad ni Liu Ruyan. Kaya sa buhay na ito, pusta ako na mananalo siya. Magaling si Shenman sa pakikipaglaban at mabilis siyang gumaling. Sa loob lang ng ilang araw, magaling na ang karamihan sa mga sugat niya. Nagpadala ng balita sa akin ang katiwala. Hindi nagtagal matapos kaming umalis, may kumuha sa halimaw na babaeng soro na iyon. Sino? Ito ay ang batang Ginoo mula sa isa pang maliit na grupo ng pera. Ang kanyang mga pamamaraan ay mababang uri at mas malupit kaysa sa pagpapahirap ng panganay na Ginoo sa mga taong halimaw. Sinabi ko na naunawaan ko. Sa katapusan ng linggo, mayroong isang pribadong pagtitipon. Karamihan sa mga ito ay mga binibini at Ginoo mula sa iba't ibang grupo ng pera na nagdaraos ng mga party kasama ang kanilang mga taong halimaw. Walang kwenta ang mga ito. Hindi ako karaniwang sumasali sa mga ganitong klase ng pagtitipon, ngunit ang aking nakatatandang kapatid, si Jay Bomi, ay mahilig sumali sa mga ganitong kaganapan. Naunang nagplano ako na ipaalam sa aking kapatid na ako rin ay pupunta sa pagtitipon na ito. Malapit na magsimula ang palabas. Sa katapusan ng linggo, dumating kami ni Shenman sa lugar ng pagtitipon. Ito ay isang panlabas na party. Ang malaking electronic screen at milyon-milyong halaga ng sound system ay nagpapakita sa tahimik na damuhan na parang isang konsyerto. Sa entablado, mayroong mga taong halimaw na babae na nakasuot ng maikling palda na sumasayaw at kumakanta ng masigla. Isang grupo ng mga mayayamang kabataan ang nagtatawanan at naglalaro sa tabi ng pool. Naroon din ang aking nakatatandang kapatid, si Jay Bomi. Hawak ang isang baso ng alak, nakaupo siya sa isang upuan sa tabing dagat, nagtatamasa ng masahe mula sa ilang taong halimaw na babae sa tabi niya. Nang makita nila na dumating din ako, ang ilang mga Ginoo at binibini na may magandang relasyon kay Jay Bomi ay agad na lumapit. Ay, sino ba sa tingin ko ito? Hindi ba't ito ang ikalawang Ginoo ng pamilya Jay? Hindi ba't ang ikalawang Ginoo ay isang taong may malinis na puso at hindi mahilig sa kasiyahan at kinamumuhian ang ganitong klaseng pagtitipon? Ha. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang ikalawang Ginoo ng pamilya G ay hindi tulad ng aming grupo ng mga rich kids na mahilig lang magsaya at kumain? Araw-araw ay nagpapatakbo ng kumpanya, abala sa negosyo. Sayang lang, hindi matalino kung ano ang ginawa na lugi. Tama. Hindi tulad ng aming Kuya Bomi, kahit na ano ang ipuhunan niya sa stock company, malaki ang kikitain niya. Hindi ako naapektuhan ng panlalait ng mga tao sa paligid ko. Ngunit si Shenman ay tumayo sa harapan ko. Ang kanyang perpektong proporsyon ng katawan, kaagad na umakit ng atensyon ng lahat pagdating niya. Tahimik lang siyang nakatayo, ang katana sa likod niya ay payat at tuwid. Agad na bumalot ang mapanganib na aura sa paligid. Iyon ay ang uri ng presensya na likas sa isang taong halimaw na may bahid na ng dugo sa mga kamay. Dahan-dahang lumapit si Jibomi. Huwag niyo nang lokohin ang kapatid ko. Siya ay hindi lang nagmana ng magaling na genes ng mga magulang namin. Huwag niyo na rin siyang pagtawanan. Hindi ba't nagiging matalino na siya kamakailan? Pagkatapos niyang magsalita, sinuri niya si Shenman sa tabi ko. Isang bakas ng pagkamangha ang sumilay sa kanyang mga mata. Ito ba ang taong halimaw na binili mo dati? Maganda ang hitsura. Kumusta ang serbisyo niya sa iyo? Tinaas niya ang kamay niya para sana hawakan ang baba ni Shenman. Ngunit si Shenman ay malamig na ngumiti sa kanya. Pinapayuhan kitang huwag mo akong hawakan. Ang huli na humawak sa akin, lahat ng 10 daliri niya ay pinutol. Nagulat si Jibomi, ngunit mabilis na sinabi, wala pa akong ganitong uri ng taong halimaw. Ano ang pangalan mo? Huwag ka na sa kapatid ko. Sumama ka sa akin. Hindi kita pagsisisihan. Nang makita ko na si Jibomi ay tila determinado na makuha si Shenman, hindi ko maiwasang umubo ng 2 beses, at nag-ingay upang putulin siya. Kuya, pinapayuhan kitang huwag ka nang magbiro. Kundi baka hindi lang daliri ang maputol. Napailing si Jibomi, tinitigan si Shenman, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Sa sulok ng aking mata, nakita ko isang pamilyar na anino ang lumalapit. Agad akong lumapit at nagkunwaring malapit na niyakap ang baywang ni Shenman.
Man, humanap tayo ng maupuan. Ano ang gusto mong inumin? Kukunin ko para sa iyo. Ayaw pa ring sumuko ni Jibomi at gusto niya sana kaming pigilan muli. Ngunit sa sandaling iyon, isang hindi angkop at labis na malakas na sigaw ang narinig. Bakit ka nakasimangot? Lumuhod ka. Hawakan mo ang ubas sa bibig mo at pakainin mo ako. Sinundan namin ang tunog. Nakita namin ang isang binatang nakasuot ng blusang may bulaklak na disenyo na sinisipa ang siliruyan na nakahandu sa isasahig. Siya ay nakasuot ng manipis at marubdob na maikling palda. Maraming bahagi ng kanyang katawan ang nabahira na ng dugo. Ang kanyang lieg ay nakakadena ng isang pilak na tanikala. Sa ngayon, siya ay nakaluhod sa lupa ng may kahihiyan, isang hitsura ng kahinaan at pagkabigo. Ito nga si Liuruyan at ang batang Ginoo na kumuha sa kanya. Siyempre, normal na hindi dapat naririto ang batang Ginoo na iyon. Ngunit nang ipaalam ko sa aking kapatid na pupunta ako, nakakuha siya ng imbitasyon upang lumitaw dito. Nagkunwari akong nagulat at sinabi, Kuya, hindi ba't ito ang taong halimaw na tinapon mo ilang araw na ang nakalipas? Paano siya napunta sa kanya? Si Liuruyan, na magulo ang buhok at may namumulang mata, ay tumingin sa akin. Kinagat niya ang manipis niyang labi, hindi nagsalita. Nagulat si Jibomi. Ngunit mabilis, ipinakita niya ang kanyang pagwawalang bahala at tumawa ng may pangungutya. May pulot pa pala ang basurang tinapon ko. Nang marinig ito ni Liuruyan, ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi halata. Mas mahigpit niyang hinawakan ang lupa gamit ang kanyang mga daliri. Ang batang Ginoo mula sa maliit na grupo ng pera ay lumapit ng may ngiti sa labi, hawak si Liuruyan na may mukhang lubhang nakapagpakasasa sa kasiyahan. Hehe, hindi ba't ito ang panganay na Ginoo ng pamilya J? Sabi mo, tinapon mo ang taong halimaw na ito, ano? Binili ko ito ng may diskwento. Kahit nasira ang mukha niya, pero huwag kang magsalita, ang kanyang katawan ay talagang kaakit-akit. Ang Ginoong ito ay halatang napakababa at bulgar. Ang mga tao sa paligid ay hindi gusto siyang kasama, at lumayo pa nga sila ng ilang metro. Ngunit hindi siya nag-abalang bigyang pansin. Direkta niyang sinipa si Liuruyan sa harap namin. Halika, hindi sila naniniwala. Ipakita mo sa lahat. Hubarin mo ang damit mo. Gumapang ka sa lupa. At isa pa, tanong ko, sino ang may gusto sa kanya? Pwede niyong bilhin sa akin. Hindi mahal ang presyo, 200,000 lang. Bahagyang itinaas ni Liuruyan ang kanyang ulo at tumingin sa akin. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginginig. At pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo ng may kahihiyan. Inalis ko ang tingin ko. Hindi ko siya tiningnan ng diretsyo. Nang makita akong natulala, ang katabing si Shenman ay agad na hinawakan ang aking kamay. Magkakabit ang mga daliri. Bahagya siyang tumingkayad at bumulong sa aking tainga, gusto kong uminom ng grapefruit juice. Nabalik ako sa aking katinuan. Tumango ako. Sige, kukunin ko para sa iyo. Hindi ko pinansin ang paghingi ng tulong ni Liuruyan. Ang ibang mga Ginoo ay nawalan din ng interes. Pinauwi nila ang Ginoong iyon upang maglaro sa bahay at huwag na lang lumabas para maging nakakahiya. Sinong bibili ng ganoong kapansanan na halimaw na walang buto? Siguro, nawalan na rin ng interes ang Ginoong iyon. Sinipa niya ulit si Liuruyan na nakahandusay sa lupa at sumigaw ng may galit, walang kwentang bagay. Akala ko pa naman magagamit kita para kumita ng pera. Wala kang silbi. Ang mga mata ni Liuruyan ay namumula na sa galit. Sinubukan kong obserbahan ang ekspresyon ng aking kuya. Nakita kong sumenyas siya. At may isang nag-alok na bilhin si Liuruyan. At ibinalik ang kanyang kalayaan. Masayang kinawala ng Ginoong iyon ang tanikala sa katawan ni Liuruyan. Samantalang ako, kasama si Shenman, ay nagpakitang gilas, naglalakad-lakad sa pagtitipon, hindi ko man lang siya sinulyapan. Biglang may nakakita sa singsing ng kontrata na suot ko sa aking kamay. At malakas na nagsabi, Jiboda, nabaliw ka na ba? Nakipagkontrata ka sa iyong taong halimaw. Sa sandaling lumabas ang boses na ito, halos lahat ng mata ay napatingin sa amin. Kabilang narito sina Jibomi at Liuruyan. Bahagyang natigilan si Jibomi, ngunit mabilis na sumilay ang malamig na ngiti sa kanyang labi at nagpatuloy sa paglalambing sa taong halimaw na babae sa tabi niya.
Tanging si Liu Ruyan lang ang nakatitig sa akin ng mga matang halos umagos na ang dugo. Ako'y nagpakita ng normal na ekspresyon, hawak ang kamay ni Shenman at sinabi, sa buong buhay ko, siya lang ang tanging taong halimaw na magkakaroon ako. Bahagyang gumalaw ang ekspresyon ni Shenman, ang kanyang namumulang labi ay bahagyang bumukas, tila may gustong sabihin. Ngunit idiniin ko ang aking daliri sa kanyang labi, at pagkatapos ay marahan kong hinadkan siya. Lalong lumakas ang tawanan ng mga tao. Sinadya kong sabihin ang mga salitang iyon para marinig ng aking kuya. Lalong lumamig ang mukha ni Jibome. Aking butihing kuya, nag-aalala na ba talaga siya? Hindi siguro inaasahan ni Shenman na hahalikan ko siya bigla. Agad niyang niyakap ang aking baywang, hinawakan ang aking daliri at inilapat ang kanyang labi sa akin. Narinig ang kanyang malamig at malambing na boses, ang ganitong klase ng eksena, dapat dagdagan ng pusta. Natulala ako sandali. Ngunit binitiwan niya ang aking labi at dinilaan ang tubig sa gilid ng aking labi. Sinabi niya, ang pag-arte ay dapat totoo, para talaga maniwala ang iba. Pagkatapos niyang magsalita, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Liu Ruyan sa gitna ng maraming tao, at may bahagyang pagtawa ng pangungutya sa kanyang labi. She released the hand, sinuri ang paligid, at sinabi, malapit nang magsuwian ang mga tao. Kukunin ko ang kotse sa garahe at pagkatapos ay uwi na tayo. Tumango ako. Hindi nagtagal matapos umalis si Shenman, naglakad ako sa tabi ng bakod ng horse ranch para magpahangin. Agad na may narinig akong kaluskos sa likuran ko. Hindi pa ako nakakalingon, naramdaman ko na may nagtulak sa akin sa bakod. Sa susunod na segundo, isang yakap na may bahid ng amoy ng dugo at orkidya ang sumugod sa akin. Huwag! Huwag mo akong ipagpalit sa iba. Isang malambing at sirang boses ng babae ang sumabog sa aking tenga. Sa nakaraang buhay, ang taong ito ay paulit-ulit na nagsasalita sa akin sa ganitong boses sa tabi ng aking kama. Pero sa huli, ginamit niya ang dugo ng kanyang puso para iligtas ang aking kuya. Nandidiri akong kumunot ang noo at nagpumiglas upang makawala sa kanyang yakap. Ngunit mahigpit akong niyakap ni Liu Ruyan sa baywang. Patawad, nagkamali ako. Mali ang napili kong tao. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, sige na? Tumawa ako ng may lamig. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung sakaling umatake ang isang taong halimaw sa isang tao? Mahina niyang sinabi, alam ko. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo at isinubsob sa aking balikat, umiyak ng mahina. Bumalik ka na ba? May alaala ka rin ba sa nakaraang buhay? Kaya galit ka sa akin, ano? Patawad, talagang alam kong nagkamali ako. Nalaman ko lang sa nakaraang buhay, matapos kang mamatay, na ikaw pala ang tunay na nagmamahal sa akin. Pinutol ko ang kanyang sinasabi. Hindi na ako nagulat na may alaala rin si Liu Ruyan. May kakayahan. Akong mag-reincarnate, sino ang makakasiguro na wala ang iba? Kaya sinabi ko, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. May pagdududa siyang tumingin sa akin at sinabi, kung wala kang alaala, bakit hindi mo ako pinili? Nagkunwari akong nagtataka at nagtanong, maraming taong halimaw sa mundo, bakit kita pipiliin? Si Liu Ruyan, na may bahid ng kabaliwan sa mukha, ay nagtaas ng kamay upang hawakan ang sulok ng aking mata. Dahil sa sobrang tindi ng pinsala, tila hindi na niya kayang panatilihin ang anyong tao. Ang mga kuko ng kanyang daliri ay unti-unting naging matatalas. Tila may inaalala siya at sinabi, dati, ako lang ang nasa mata mo, tanging ang aking anyo lang. Ang pagmamahal na puno ng tingin ay hindi magsisinungaling. Pagkatapos niyang magsalita, humingi ulit siya ng tawad. Nakaramdam lang ako ng kasuklam-suklam at gusto kong masuka. Nang malapit na niya akong hawakan, isang pares ng maputi at mahabang kamay agad na hinawakan ang pulso ni Liu Ruyan. Narinig ang isang tunog ng crack. Niyakap ni Liu Ruyan ang kanyang kamay at umalinggaw sa sakit. Ang kanyang kamay ay nasira na ni Shenman na dumating. Ang aura ni Shenman sa sandaling iyon ay napakadelikado. Ang kanyang malamig na kilay ay puno ng pagnanais na pumatay. Huwag mong hawakan siya, puputulin ko ang buto ng iyong halimaw. Umiling ako. Wala na siyang buto ng halimaw. Bahagyang nagulat si Shenman, pagkatapos ay sinabi, kung gayon, putulin ang kanyang mga litid sa kamay at paa, balatan at alisan ng buto. Nag-isip ako sandali. Tumango ako.
Sa tingin ko, maganda. Pinigilan ni Liu Ruyan ang sakit, tiningnan ako, at pagkatapos ay tiningnan si Shenman. Tila may naisip siya. At muling sinabi, ngayon wala na akong amo. Dalhin mo ako. Sa pagkakataong ito, ikaw lang ang pipiliin ko. Handa akong mamatay at mabuhay kasama mo, basta itapon mo lang ang halimaw na ito. Puno ng puot siyang nakatitig kay Shenman. Tila iniisip niya na ang dahilan kung bakit hindi ko siya pinulot ay dahil kay Shen. Man! Tumawa ako ng bahagya at umiling. Ano ka ba? Pwede ka bang ikumpara kay Shenman? Tinanggal niya ang kanyang mahina at sirang anyo, galit na tinitigan ako. Magsisisi ka. Hindi ko na siya pinansin. Sa sandaling iyon, nakita kong may ilang anino na mabilis na lumalapit sa likuran niya. Alam kong oras na para umalis. Shenman, tara na. Uwi na tayo. Sa daan pa uwi, tahimik lang si Shenman. Ang kanyang ekspresyon ay walang imik. Ako naman ang nakaramdam ng pagkailang at kusang loob na nagsimulang magsalita. Narinig mo lahat. Narinig ko lahat. Hindi naman ako lumayo. Kumunot ang noo ko, sinadya mo. Nagmaneho siya habang bahagyang tumatawa. Gusto mo siyang makilala ng sarilinan, kaya natural lang na bibigyan kita ng pagkakataon. Hindi ba't iyan ang pangunahing layunin mo sa pagdala sa akin sa pagtitipon na ito ngayon? Hindi bobo si Shenman. Sa kabaligtaran, napakatalino niya. Matagal akong nanahimik. Nagpa siya akong magtapat. Sa nakaraang buhay, siya ang aking taong halimaw, ang tanging taong halimaw. Ngunit pinagtaksilan niya ako. Seth, at pagkatapos, hindi mo ba ako tatanungin kung bakit ako nabuhay muli? Umiling siya. Sasabihin mo ba? Mula pagkabata, ako ay bobo. Kahit sa pag-aaral man o sa sports, ang aking nakatatandang kapatid ay kailangan lang makita ng isang beses upang matutunan ang isang bagay. Ako naman ay kailangan makita ng 10 beses upang maunawaan ang kahulugan nito. Hindi lang isang beses akong nilait ni Jibomi, huwag ka nang magpumiglas. Ang tagapagmana ng pamilya ay hindi pipiliin ang isang bobo. Ang pagkakataong makasali ako sa proseso ay dahil lang ayaw ng aking ama na magsalita ang iba. Sa totoo lang, hindi ko naman balak makipaglaban sa kanya. Hanggang sa edad na 10, dinala ako ng aking ama at siya upang bisitahin ang mga nahuling taong halimaw. Habang wala ang ama, binuksan niya ang kulungan ng halimaw at itinulak ako sa loob. Ang kulungan ay puno ng mga nagwawalang taong halimaw na walang rason. Ako'y namatay sa mga ngipin ng mabagsik na taong halimaw, samantalang si Jibomi ay nagasgasan lang ng kulungan sa proseso ng pagtulak sa akin. Ang ama ay puno ng pag-aalala na sinuri ang mga sugat ni Jibomi, hindi man lang pinansin ang akin sa loob ng kulungan. Iyon ang unang pagkakataon na nalaman kong may kakayahan akong mabuhay muli. Maaari kong ibalik ang oras hanggang 5 taon na ang nakalipas, iyon ang tinatawag na muling pagsilang. Ako ay bumalik mula sa edad na 1-0 tungo sa edad na 5. Iniisa-isa ko sa isip ko, kung mas matalino ako, mas mamahalin kaya ako ng ama ng kaunti pa. Masigasig akong nag-aral ng iba't ibang kasanayan. Ang mga bagay na natutunan ko sa nakaraang buhay, sa buhay na ito'y nagamit ko. Ang mga tao sa siklo na ito ay inakala na naging mas matalino ako, ngunit hindi nila alam na, nabuhay lang ako ng 5 taon pa. Nang muling dalhin kami ng ama upang bisitahin ang kulungan ng mga hayop, lagi akong nakadikit sa ama, hindi umalis sa tabi niya. Si Jibomi ay walang pagkakataong saktan ako, ngunit hindi ibig sabihin na hahayaan niya akong makaligtas. Kasunod nito ay sunog sa bahay, aksidente sa sasakyan sa labas, pagkalunod sa swimming pool. Na-unlock ko na ang iba't ibang paraan ng pagkamatay. Gusto ko lang mabuhay. Napakahirap ba nito? Medyo nawalan ako ng pag-asa, ngunit hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hanggang sa makita ako ng tiyo kong katiwala. Sabi niya, hindi kailangang matakot sa muling pagsilang, dahil basta hindi ka mamatay, maaari mong ituring ang muling pagsilang bilang isang pag-ensayo. Ang mga nakaraang buhay na nabigo ay pag-ensayo ko lang ng maaga. Nang maglaon, nalaman ko na, kung nais kong sumali sa seremonya ng pagmana ng posisyon ng pinuno ng pamilya, kailangan ng taong halimaw na kusang loob na mag-alay ng dugo ng puso. Kung walang mag-aalay ng dugo, tiyak na mamamatay. Kaya,
Kailangan mong hindi ka sumali o kung sasali, dapat mayroong taong halimaw na mag-aalay ng dugo. Wala akong interes na makipag-agawan sa kapatid ko para sa pagiging pinuno ng pamilya, ngunit hindi bibigyan ako ng kapatid ko ng pagkakataong sumuko. Pagkatapos ng lahat, kung ihahambing sa isang patay na tao, at isang pangako na hindi sigurado kung totoo, ang isang patay na tao ay mas mapagkakatiwalaan pa rin. Kaya, palagi niya akong nilulutas bago pa man mangyari iyon. Sa simula, wala akong intensyon na makipagkumpetensya, ngunit sa puntong ito, pipilitin ko siyang labanan at magpakita kung sino ang mas mahusay. Hanggang sa huling pagkakataon, iyon ang pinakamalayong narating ko. Nakilala ko si Liu Ruya na tinapon ni Jibomi. Naisip ko, kung ang isang tao ay nasa pinakamababang kalagayan, at tinulungan mo siya, handa kaya siyang ibigay ang kanyang buhay para sa iyo. Ang resulta ay nagsabi sa akin, hindi. Walang sinumang tunay na nagmamahal sa akin. Ngunit sa kabutihang palad, may kakayahan akong mabuhay muli. Basta patuloy akong magbuod ng karanasan, mas maaga o mas huli, matatalo ko siya. Tahimik na. Pinakinggan ni Shenman ang kwento ko. Ibinunyag mo ang huling alas mo sa akin. Hindi ka ba natatakot na isusumbong kita sa kapatid mo? Ngumiti ako. Hindi natatakot. Bakit sa tingin mo ako nakipagkontrata sa iyo? Tiyak na poprotektahan mo ako upang hindi ako mamatay, hindi ba? Mahinang tumawa si Shenman. Ngunit sa kabutihang palad. Sa kabutihang palad, ano? Umiti siya at itinaas ang kilay, ang kalooban niya ay mukhang napakasaya. Sa kabutihang palad, hindi mo talaga gusto ang basura na iyon. Nanahimik ako sandali, pagkatapos ay sinabi, sa totoo lang, hindi naman siya ganap na walang silbi. Hindi ba baba, ang boses niya ay medyo maganda. Ang rumaragasang kotse ay huminto bigla sa sumunod na segundo. Dahil sa inertya, sumandal ang katawan ko pasulong, ngunit sa susunod na segundo, ang taong nasa tabi ko ay nagtanggal ng seatbelt at agad na tumayo. Ang maliit na figura niya ay bumalot sa akin, nagpapakita ng pagiging napakaaktibo. Nagulat akong tumingin kay Shenman. Tinulak ang braso niya, ano ang ginagawa mo? Ngunit siya ay ngumiti ng bahagya. Inilapit ang labi sa aking tainga at sinabi, ang hininga ko ay mas maganda pakinggan kaysa sa kanya. Gusto mong pakinggan? Ang pamumula ay kumalat sa aking pisngi. Sa susunod na segundo, idinikit niya ang dibdib niya sa aking mukha. Hindi ko pa nare-realize kung ano ang nangyayari, biglang gumawa ang kotse ng malaking tunog ng banggaan. Pala, ginamit niya ang sarili niya bilang airbag. Binasag ang bintana ng kotse. Pinikit ni Shenman ang mga mata, direktang ginamit ang hawakan ng espada para basagin ang basag na bintana. Mabilis niya akong hinila upang tumalon palabas ng kotse. Kaliwang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa mahabang espada, kanang kamay niya ay humila sa braso ko. Ang huni ng mahabang espada na bumibiyak sa hangin ay dumampi sa aking tainga. Ngumiti siya, mukhang ang kapatid mo ay muling kikilos laban sa iyo. Akala ko pa naman kapag sumama sa mayaman, hindi na kailangang magpakahirap pa. Hirap akong magtaas ng ulo mula sa kanyang mabangong katawan, narinig ko lang siyang nagpatuloy, ngayon tayo ay nabubuhay at namamatay ng magkasama. Kung sino ang mamatay, hindi sulit. Kaagad pagkatapos magsalita ni Shenman, nakita ko ang ilang itim na sedan na dumating. 4 o 5 matatangkad na taong halimaw na uri ng oso ang bumaba mula sa mga ito. Ang mga taong ito ay kumikilos para sa pera. Walang pinipili, tao man o taong halimaw, basta may bayad, papatayin nila. At ang mga bodyguard na karaniwang sumasama sa amin palabas, sa ngayon, wala ni isa ang sumunod. Huminto si Shenman sa gilid ng kalsada, nagtanggal ng jacket, at maayos na tinupi ito. Ginamit niya ang kanang kamay para bunutin ang mahabang espada, yumuko at ikinumpas ito sa harap niya ng ilang beses. Mukhang handa na sa labanan at napakaangas. Tinitigan ko siya ng may pagduda, ang mga mamamatay tao na ito ay mga taong halimaw na uri ng oso. Kaya mo bang talunin sila, ikaw na isang kuneho? Nagtaas ng kilay si Shenman, may bahid ng pagiging mabagsik sa pagitan ng kanyang mga kilay. Noong ako ay nakikipaglaban sa 10 sa arena ng mga halimaw, hindi mo talaga nakita, ano? Habang sinasabi iyon, ang kanyang maliksi na figura ay humila sa mahabang espada, at sumugod patungo sa mga taong halimaw na iyon. Ang kanyang mga galaw ay maliksi at tulad ng agos ng ulap at tubig.
Ang mahabang espada ay kumikinang ng malamig sa ilalim ng buwan, bawat hakbang ay may matatag na lakas, parang maihangin sa ilalim ng kanyang paa, agad na lumapit sa kalaban. Siya ay may napakataas na kasanayan sa pakikipaglaban sa arena. Bawat galaw ay para patayin, partikular na pinili ang mahinang punto ng kalaban upang saksakin. Ang talim ay humawi sa hangin, gumawa ng matalas na tunog ng pagbiyak. Ang mga mamamatay tao na taong halimaw na iyon, bagaman malakas, ngunit ang liksi ay talagang wala. Karaniwan ay hindi lumampas sa 10 galaw, ang 4 o 5 taong halimaw na iyon ay napatumba sa lupa. At ang maikling damit ni Shenman ay mayroon lang dagdag na kulubot. Iritado niyang inayos ang kanyang damit, inisip ang espada, pagkatapos ay pinulot ang jacket mula sa gilid ng kalsada, maingat na pinagpag ang alikabok. Tara na, aking batang Ginoo, sa pagkakataong ito, libre ang tiket. Pumalakpak ako. Elegante, talagang elegante. Pagkatapos sabihin iyon, lumapit ako sa isa sa mga taong halimaw na humihingal pa rin. Sino ang mamimili na umupa sa inyo? Mumiwi ang taong halimaw at hindi nagsalita. Binunot ni Shenman ang espada, pinutol ang 3 daliri niya. Sabi niya, siya ang panganay na ginoo ng pamilya G. Napakabuti. Bahagyang lumamig ang aking mga mata. Tumayo ako. Uwi na tayo. Malamig ang panahon. Baka sipunin ka. Matulungin na isinuot ni Shenman ang jacket ng babae sa akin. Bahagya akong natigilan. Malamig ang panahon, papalugihin ko si kung sino man. Ito ay isang paraan ng pagpapanggap ng mga makapangyarihan. Nagtango si Shenman ng may pagkaunawa at tinanggal ang jacket para sa akin. Tinitigan ko siya nang walang magawa. Nang makabalik ako sa villa, nakita ko si Jay Bomi na nakaupo sa sala. Ito ang lumang mansyon ng pamilya. Matagal nang lumipat si Jay Bomi matapos maging sapat ang edad, upang lubos na makapagpakasasa sa mga taong halimaw. Ako lang ang nananatili sa lumang mansyon na ito. Bigla siyang bumalik ngayong gabi. Siguro naghihintay na makita kung buhay pa ako o patay na. Hindi ko man lang siya sinulyapan, ngunit si Jibomi ay tumayo at hinarang ako. Hindi tulad ng dati niyang mapaglarong ngiti, Jiboda, sa labas ay hindi mapayapa kamakailan. Narinig kong may ilang organisasyon na hindi gusto ang pagpirma ng kontrata sa mga taong halimaw ay nagsasagawa ng mga pagpatay sa lahat ng dako. Dapat mong ingatan ang iyong sarili. Ngumiti ako. Salamat sa pag-aalala ni Kuya sa kaligtasan ko. Sinulyapan niya si Shenman sa tabi ko at sinabi, huwag mong tingnan ang husay ng iyong taong halimaw. Pero kaya ba niya? Akong protektahan palagi. Pero ang tagal mo namang nakatagal. Humikab si Jibomi at nagpahinga. Hinawakan ni Shenman ang kamay ko, binigyan ako ng tingin na nakapagpapapanatag. Pagbalik sa kwarto, maingat niyang sinuri ang loob ng bahay kung may nakakabit na listening device o surveillance. Sa huli ay sinabi ng may ginhawa, basta sabihin mo lang, maaari akong pumunta at patayin si Jibomi ngayong gabi nang walang ingay. Umiling ako. Mula nang ipanganak kami, buong pusong inalagaan ng ama si Jibomi. Kung misteryoso siyang namatay, ipapatay din ako ng ama. Hindi mo naman siguro iisipin na hindi ko pa sinubukan patayin siya, hindi ba? Kahit hindi ako kasing talino niya, ngunit hindi ako bobo. Si Shenman ay nakatitig ng malamig sa isang tiyak na lugar. Hindi ba ito simple? Patayin mo na lang din ang ama mo, hindi ba? Tinitigan ko siya. Hindi. Kung papatayin siya bago ang seremonya ng pagmana ng posisyon ng pinuno ng pamilya, hindi mapupunta sa ating dalawa ang karapatan sa mana. Bukod sa normal na seremonya ng pagmana, mayroon ding pagpapalit ng mana dahil sa mga espesyal na kalagayan, iyon ay upang maiwasan ang panganib ng pagpatay ng anak sa ama. Kaya maghihintay ka na lang ba na patayin ka niya? Umupo si Shenman sa gilid ng kama, pagkatapos ay tumingala at tiningnan ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Nagpatuloy ako, kung titingnan ang sitwasyon ngayon, una sa lahat, si Iliuruyan ang bitag niya para sa akin. Sa nakaraang buhay, ang pagbili ko kay Iliuruyan ay hindi aksidente. Sa sandaling ibinunyag kong pupunta ako sa lugar na iyon ngayon, espesyal niyang inayos na magmukhang kaawa-awa si Iliuruyan upang subukang pukawin ang aking simpatya. Pagkatapos ng lahat, iniisip pa rin niya na ako ay isang santa.
Nang sabihin kong siya lang ang magiging tanging taong halimaw ko sa buong buhay ko, agad na nagbago ang kanyang mukha. Ito ang nagpaalam sa kanya na hindi magtatagumpay ang plano niya, kaya agad niyang ipinadala ang mga mamamatay tao upang paslangin ako. Ikalawa, malamang alam niya ang tungkol sa aking muling pagsilang. Mas lalong nagduda si Shenman at tumingin sa akin habang nagtatanong, bakit? Sinabi niya lang na ang tagal ko raw nakatagal. Dapat mong malaman, sa bawat muling pagsilang ko, ay umiiwas ako sa nakaraang pagtatangka niyang patayin ako. Kaya sa totoo lang, kung hindi niya alam na nabuhay ako muli, ang pakiramdam niya sa akin ay dapat na, bawat oras na nabigo ang plano niya, kaya napakaswerte ko talaga. Ngunit kung naniniwala lang siya na kaya kong mabuhay muli, ang reaksyon niya sa bawat nabigong plano ay magiging, dapat ay napatay niya ako ng ganito minsan, kaya ko na iwasan ang pagpatay sa pagkakataong ito. Ito rin ay nangangahulugan na kung mas marami ang nabibigo niyang plano, mas ramdam niya kung gaano karaming beses na akong namatay. Dahil dito nga, siya ang magsasabi ng mga salitang ang tagal mo nang nakatagal. Mas lalo pang nalito si Shenman, muling nagtanong kung alam niyang kaya mong mabuhay muli, bakit ka pa rin niya papatayin? Hindi mahalaga kung paano kanya patayin, makakabalik ka pa rin. Ngumiti ako at sinabi, ang una kong muling pagsilang ay sa edad na 10. Noong panahong iyon, bumalik ang oras ng 5 taon. Ang pangalawa ay 4.5 taon. Bawat muling pagsilang ko ay babawasan ng kalahating taon ang panahon ng pagbabalik sa nakaraan. Kaya tiyak na alam niya na tanging sa paulit-ulit na pagpatay sa akin, sa hinaharap lang niya ganap na mabubura ang aking pagkatao. Mahirap nga akong patayin, ngunit limitado ang oras. Akala ko noong nakaraang beses ay tuluyan ko na siyang matatalo, hindi ko inasahan na nagkamali ako ng pinagkatiwalaan. Sa pagkakataong ito ay dapat na ang huli. Matapos kalasin ni Shenman ang 2 butons, buntong hininga ng may ginhawa. Tamad na humiga ng patagilid sa kama at sinabi, kaya paano niya nalaman na kaya mong mabuhay muli? Kinamot ko ang ulo ko at sinabi, napakalinaw, hindi ba? Sa totoo lang, 3 lang ang nakakaalam nito. Ang isa ay ang aking ama, ang isa ay ang aking katiwala, at ang huli ay si Liu Ruyan. Sa totoo lang, aminin ko man o hindi, dahil kaya niyang mabuhay muli, kaya kung ang ibang kondisyon ay natugunan, ang hindi ko pagpili sa kanya ay tiyak na may variable. At ang variable na iyon ay hindi siya, kaya tiyak na mapagkakamalan niyang ako ay nabuhay muli. Ngunit tiyak na hindi siya ang nagbenta sa akin kay Jibomi, dahil nakilala ko lang siya sa nakaraang buhay. At ang kapatid ko na pumapatay sa akin, alam na mayroon akong kakayahang ito, ngunit tiyak na hindi lang sa isang buhay. May nagbabalita sa kanya tungkol dito sa bawat buhay. Ang katiwala ay hinding-hindi magtataksil sa akin. Kaya ang taong ito ay tanging ang ama lang na palaging walang pakialam sa akin. Nang dahil dito, hindi nalulungkot ang ama sa bawat pagkamatay ko. Humina ako ng malalim at sinabi, sisirain ko si Jibomi. Gusto kong mabuhay. Tiningnan niya ako at bumulong, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi ko rin gustong intindihin. Kailangan mo lang sabihin sa akin kung ano ang gagawin ko lang. Sa sandaling ito, nakahubad na ang kanyang damit, tanging ang puting siksik na panloob na damit lang ang nakikita. Ang damit ay muli niyang inayos at tinupi. Hindi ko mapigilang magtanong, kanina ko pa gustong itanong, bakit mo palaging tinutupi ang iyong damit pagkatapos hubarin? Hindi siya nag-angat ng ulo, humarap at pumasok sa banyo at sinabi, ito ang mga damit na binili mo para sa akin. Natatakot akong masira sa laban. Kaya pala siya naghubad? Nang hina ang ilong ko. Isang damit lang naman. Sagot niya, hindi lang iyon isang damit, iyon ang unang regalo mo sa akin. Ngunit bigla akong may naisip. Tama nga, bakit kaya ganoon katapat si Liu Ruyan kay Jibomi, handa pang ang mag-alay ng dugo ng puso? Damdamin ba? Iyan ang pinakamahinang bagay. Tingnan lang ang ipinakita ni Liu Ruyan sa akin ngayon, nag-alinlangan ang damdamin niya para kay Jibomi. Maliban kung nagkontrata rin si Kuya kay Liu Ruyan. Bigla akong naliwanagan. Kaya pala si Kuya ay laging nakasuot ng guwantes, anuman ang panahon, at isang bahagi ng daliri ni Liu Ruyan ay naputol. Tama, tanging ang pagkabuhay at pagkamatay ng magkasama lang ang makakapagbigkis sa isa't isa ng ganap. Pero paano kung baliktarin ko ang sitwasyon at gamitin ito laban sa kanila?
Agad akong nagkaroon ng magandang plano. Malapit na ang ika-21 kaarawan ni Jibomi. Mas matanda si Jibomi sa akin ng 1 taon. Bawat taon sa kaarawan ni Jibomi, ang ama, na nagpapagaling sa ibang bansa, ay sadyang babalik sa bansa para ipagdiwang ang kanyang kaarawan, at mag-imbita ng maraming sikat na tao sa lipunan sa birthday party upang patatagin ang posisyon at koneksyon ni Kuya. Kung magagamit ito, baka sa pagkakataong ito, ako ang mananalo. Nag-iisip pa rin ako ng estratehiya, ngunit si Shenman ay tapos ng maligo at umupo sa tabi ko. Binatang Ginoo, matutulog ka ba? Kung hindi, ako na ang matutulog. Tinitigan ko siya sa dilim, pagkatapos ay lumapit sa kanyang tainga. Naisip ko ang isang perpektong plano. Makinig ka sa akin. Ngunit sa susunod na segundo, direktang itinulak niya ako, niyakap ang katawan ko. Mahina siyang bumulong sa aking tainga, mas mabuting huwag ka munang magsalita. Nagmamadali ako. Bigyan mo ako. Tutulungan kita. Sabi niya at kinagat ang liig ko, nagsimulang gumawa ng malabong mahinang hininga. Namula ang mukha ko, walang malay na niyakap ang kanyang baywang, ngunit direkta niya akong sinampal. Habang ako ay tulala, binaba niya ang kanyang boses at sinabi, ano ang iniisip mo? May nakikinig sa sulok ng dingding. Si Jibomi. Ganoon ba? Siguro tinitingnan niya kung gaano karaming pagmamahal ang ibinibigay ko kay Shenman. Nahirapan akong makatulog ngayong gabi at sinakop ni Shenman ang aking kama. Walang pasubali kong ipinaalam kay Shenman ang aking plano sa pamamagitan ng pagsulat dahil hinding-hindi niya ako sasaktan. Pagkatapos ng lahat, walang makakapagsira ng kontrata. Tiyak na mamatay kung lalabag sa pangako. Ngunit nang makita ko muli ang figura ni Liu Ruyan sa loob ng lumang mansyon, medyo hindi pa rin ako makapaniwala. Mukhang gumaling na ang mukha ni Liu Ruyan. Bagaman payat pa rin ang kanyang figura tulad ng dati, nabuhay naman siya. Tama nga. Bagaman ipinadala siya ni Jibomi sa iba upang hamakin, kung nakakontrata siya sa kanya, imposible para sa kanya na hayaan siyang mamatay. Tinanong ko ang katiwala kung ano ang nangyari. Tiningnan ng katiwala si Liu Ruyan at sinabi, siya ay bumalik ng mag-isa. Ang kanyang mga sugat ay gumaling na rin. Ngayon ay gumagawa siya ng ilang trabahong bahay sa lumang mansyon. Pinayagan ito ng panganay na Ginoo. Nagtango ako, nagpapahiwatig na alam ko na. Habang dumadaan si Liu Ruyan sa akin, ang kanyang mga mata ay hindi sinasadyang napunta sa akin. Sa tuwing mangyayari ito, si Shenman ay niyayakag ang baywang ko ayon sa aking utos. Mahigpit na nakadikit sa akin at bumubulong sa aking tainga. Bumili ako ng limitadong edisyon na sports car para kay Shenman, nagpatahi ng mamahaling damit para sa kanya, at nagpatawag pa nga ng designer para personal na mag-ayos ng damit niya. Ang mga bagay na ito ay nagawa ko rin kay Liu Ruyan noon. Sa bawat pagkakataon, siya ay may mukhang naiinis, sinasabi na ang mga tulad naming tao ay gumagamit lang ng pera para pahiyain sila. Si Shenman ay iba. Tinatanggap niya ang lahat ng ibinibigay ko sa kanya. Maliban sa mga damit, ibinebenta niya ang lahat at idineposito sa isang bank card na inayos ko para sa kanya. Hindi lang isang beses ko siyang tinanong kung bakit. Ngumiti lang siya at hindi sumagot. Ngunit ang mga ito ay tila napakasakit sa mga mata ni Liu Ruyan, nagpapabalik sa alaala niya ng kabutihan ko sa kanya at ng pang-aabuso ng kapatid ko sa kanya. Palagi siyang naghahanap ng pagkakataong makipag-ugnayan sa akin. Boda, maniwala ka sa akin, lumayo ka sa babaeng iyon. Hindi. Siya tapat sa iyo. Ang gusto lang niya ay pera mo. Umiwi ako habang tinitingnan siya at hindi na nagkunwari. Ikaw? Hindi pera ang gusto mo, ano ang gusto mo sa akin? Tiningnan niya ako ng may komplikadong tingin. Ang gusto ko ay puso mo. Kaya kong gawin ang lahat para sa iyo. Alam kong nagkamali ako. Hindi talaga ako mahal ni Jibomi. Ginagamit niya lang ako. Sa nakaraang buhay, matapos kang mamatay, labis akong nagsisi. Sa buhay na ito, muli niya akong ipinagbili sa iba upang hamakin. Tiningnan ko siya, pinigilan ang kagustuhang tumawa. Itinaas ko ang kamay ko at hinawakan ang kanyang malambing na mukha. Mas gusto ko pa rin ang dating mong malamig at walang pakialam na hitsura. Agad niyang hinawakan ang kamay ko, at may bakas ng kagalakan sa kanyang mga mata habang sinasabi,
basta patawarin mo ako, kaya kong baguhin ang anumang itsura ko para sa iyo. Pinigilan ko ang pagkadiri sa loob ko at tinapik ang kanyang mukha. Kung gayon, anong patunay mo? Sabi ni Liu Ruyan, si Jibomi at ako ay nakipagkontrata, kaya natatakot siyang baka may mangyaring masama sa akin sa labas at mamatay ako, kaya napilitan siyang ibalik ako at pagalingin. Ngayon, nagkukunwari lang ako. At isa pa, alam na niya ang lihim ng iyong muling pagsilang. Kailangan mong mag-ingat sa kanya. Habang sinasabi niya ito, napakataingat niya. Naisip ko na ipagkakanulo niya si Jibomi, ngunit hindi ko inakala na ganoon kalalim ang pagtataksin ni Liu Ruyan. Kaya sinabi ko sa kanya ang solusyon. Sa araw ng kaarawan ni Jibomi, naroon ang ama at mga nakatatanda sa bahay. Naghanda rin ako ng isang malaking regalo. Si Jibomi, para hamakin ako, binuksan ito sa harap ng lahat, ngunit nalaman niyang mayroong ilang ifi sa loob. Pumalakpak ako at pinahayaan ang katulong na i-play ang ifi. Kumunot ang noo ni Jibomi, naramdamang may masama. Agad siyang tumayo upang pigilan ito. Ngunit umiling ako at sinabi, Kuya, ito ang birthday song na personal kong ni-record para sa iyo sa recording studio. Hindi mo ba talaga gustong pakinggan? Narinig ko na ito ang pinakapaboritong kanta ni Inay noong nabubuhay pa siya. Biglang nagbago ang mukha ni Jibomi. Tanging ang ama lang ang nakarinig nito, bahagyang pinikit ang mga mata at sinabi, Sige, i-play mo. Hawak ang mikropono, lumakad ako sa gitna ng sala, pumalakpak, at nagsimulang umilaw ang malaking screen. Ang AC ay syempre hindi birthday song. Iyon ay ang malaking utang na naipon ni Jibomi sa pagsusugal sa arena ng mga halimao sa loob ng maraming taon. At mayroon ding mga video niya at ng ibang mayayamang Ginoo at binibini na nakikipagsayaw sa mga taong halimao sa mga open-air party. Syempre, may iba pang bagay na hindi ko inilagay. Ang panganay na Ginoo ng pamilya G, ang tagapagmana ng pamilyang G na nagkokontrol sa lahat, ay nabunyag ang ganoong iskandalo. Ano kaya ang reaksyon ng publiko? Nagbulungan ang lahat. Nagalit ang mukha ni Jibomi at sumigaw, ang video ay gawa-gawa. Ito ay pek. Niloloko. Ako ni Jiboda. Ang ama rin ay biglang nagsalita, tama, peke talaga. Hindi gagawa si Bomi ng ganoong bagay. Kumunot ang noo ko. Kahit ganito na ang sitwasyon na nagbabanta sa dangan ng pamilya J, ipagtatanggol pa rin siya ng ama. Sa sandaling iyon, isang malinaw at kaakit-akit na boses ang narinig, kung gayon, paano naman itong susunod? Si Shenman, na nakasuot ng puting gown, lumapit sa akin. Ang malaking screen ay muling umilaw, at sa pagkakataong ito, ipinakita si Jibomi na inutusan ang mga taong halimaw na akitin ang iba't ibang opisyal at mayayamang tao. Pala, si Jibomi ay lihim na nagtayo ng isang malaking lugar ng libangan na puno ng magagandang taong halimaw. Ang mga pumapasok at lumalabas sa lugar na ito ay pawang mayayaman at makapangyarihan. Ang mga taong halimaw na ito ay mga espiya ni Jibomi. Ang video ay naglalaman ng maraming lihim ng ibang mga pamilya at ilang pakikipagtulungan sa negosyo. Sa loob ng maraming taon, naging matagumpay ang mga pamumuhunan ni Jibomi dahil sa kanyang pagkontrol sa mga lihim ng mga mayayaman na ito, hawak ang kanilang mga sikreto. Ngayon na nabunyag ang mga sikreto, lahat ng nasa birthday party ay namumutla. Galit pa nga silang naghanap ng paliwanag mula sa ama, kung hindi ay puputulin nila ang lahat ng kooperasyon at lalabanan hanggang sa huli. Pagkatapos ng lahat, walang sinuman ang gustong ibunyag ang kanilang mga lihim sa publiko. Dahil dito, hindi na mapakali ang ama. Tumayo siya at biglang sinampal si Jibomi. Gago! Nakuha mo pang gumawa ng maraming kalokohan sa likod ko. Ang birthday party ay nagwakas ng hindi masaya. Upang magbigay ng paliwanag sa ibang mga opisyal at mayayaman, napilitan ang ama na masakit na bawiin ang pagiging tagapagmana ni Jibomi. Pagkatapos ng lahat, ang mga matagal ng kasosyo ay hinding-hindi tatanggapin si Jibomi bilang tagapagmana. Ipinahayag ng ama sa lugar na ako ang magmamana ng posisyon ng pinuno ng pamilya G. Nang hilahin si Jibomi ng mga bodyguard. Nakita niya si Liu Ruyan sa gitna ng maraming tao at biglang na-realize ang isang bagay. Ipinagkanulo mo ako, Liu Ruyan, na baliw ka na ba? Kung patay ako, hindi ka rin mabubuhay ng matagal. Ako ang nagligtas sa buhay mo noon. Si Liu Ruyan ay tumingin lang sa kanya ng walang damdamin ngunit may kalungkutan.
Ang buhay mo, matagal ko nang ibinayad. Ang palabas ay nagwakas. Nakatayo ako sa hagdanan ng ikalawang palapag, nakatanaw sa malaking mansyon sa ibaba. Ang puso ko ay puno ng damdamin. Hanggang sa isang mabigat na tunog ng yapak ang narinig ko sa aking tenga. Lumingon ako at nakita ko ang aking ama. Tiningnan niya ako, hindi nagsasalita. Lumingon ako at sinyasan si Shenman sa madilim na sulok. Tumango siya, mahigpit na nakahawak sa mahabang espada. Siguro ang matandang ito ay dahil na naman kay Jibomi ay papatayin ako. Kung ganoon, sa pagkakataong ito, ikukulong ko siya ng tuluyan hanggang matapos ko ang seremonya ng pagmana at saka ko siya pananagutin ng husto. Ngunit matapos ang mahabang panahon, sinabi lang niya, parang nabawasan ang pasanin, napakahusay ng ginawa mo sa pagkakataong ito. Naging matalino ka na. Naisip ko dati, ikaw na namana mo ang kakayahan ng iyong ina na mabuhay muli, bakit hindi mo namana ang karunungan? Ikaw ay may likas na kahinaan, simple at mabait. Si Jibomi naman ay likas na matalino, ngunit may masamang hangarin. Hindi ako nagsalita. Nagpatuloy siya, upang magmana ng isang malaking pamilya, hindi maaaring mawala ang 2 puntong ito. Sa kabutihang palad, nagamit mo ng mahusay ang kapangyarihang ito. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay makapagpahinga na ako ng payapa. Pagkatapos magsalita ng ama, tila bigla siyang tumanda ng 10 taon. Ngunit ako naman ay umiti ng malamig at nagsalita, Tay, noong ako ay 10 taong gulang, kung itinulak ako sa kulungan ng mga hayop, malulungkot ka ba? Kahit alam kong sa siklo na ito, walang alaala ang ama sa aking malagim na pagkamatay sa kulungan ng mga hayop, hindi ko pa rin napigilang magtanong. Sabi niya nang may pagod, ang ganoong klaseng tanong, hindi ko nasasagutin ng 2 beses. Kung hindi ko man lang kayang baliwalain ang pagkamatay ninyo, hindi ako makakaupo sa posisyong ito ng maraming taon. Alalahanin mo ito ng mabuti. Ito ang huling aral na ibibigay ko sa iyo. Ang pangyayari sa pagmana ng posisyon ng pinuno ng pamilya ay 5 taon nang mas maaga kaysa sa nakaraang siklo. Dahil lang sa nabaliw si Jibomi. Si Liu Ruyan ay naging tagapangalaga sa sanatorium. Ito ang solusyon na ibinigay ko sa kanya. Sinabi ko sa kanya, dahil hawak niya ang iyong buhay at kamatayan, natural lang na hawak mo rin ang kanyang buhay at kamatayan. Kailangan mo lang siyang kontrolin habang buhay, panatilihin ang kanyang pangunahing kondisyon para mabuhay, palusugin siya bilang isang piraso ng laman. Kung ganoon, ikaw ay ligtas. Ang iba ay hindi mahalaga. Hindi ko alam kung paano niya inalagaan, ngunit narinig kong mas lalo pang. Nabaliw si Jibomi. Bago ang ritual, tinanong ko si Shenman, nagsisisi ka ba na nakipagkontrata sa akin? Siya ay gumiti ng bahagya, hinding-hindi. Ang seremonya ay natapos ayon sa inaasahan. Matagumpay akong nagmana ng posisyon ng pinuno ng pamilya. Naramdaman ko na ang dugo ni Shenman ay humalo sa akin. Ang katawan ko ay may kakaiba at espesyal na lakas. Pag-ibig ba ito? Hindi ako naniniwala. Nang maglaon, tinanong ko si Shenman, noong nagkontrata ako sa iyo, paano mo ako tiningnan? Sumigaw si Shenman, sana nakilala mo ako ng mas maaga. Sa gayon, hindi mo na kailangang mamatay ng napakaraming beses. Umiti ako habang pinapagpag ang tenga niya na parang kuneho. Si Shenman ay wala ng bisnail ngayon. Sinabi ko na ibabalik ko ang kalayaan niya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umalis. Binigyan lang niya ako ng bank card. Hindi mo ba ako tinanong dati kung bakit ko binenta ang mga regalong ibinigay mo? Noon, iniisip ko kung handa kang isuko ang pag-aagawan sa posisyon ng pinuno ng pamilya, o kung handa kang tumakas kasama ko, ang perang ito ay makapagpapasaya sa ating buhay. Pagdating ng panahon, maaari akong magpatuloy sa pakikipaglaban sa arena para kumita ng pera. Hawakan mo ang perang ito at magsimula ng negosyo, muling bumangon. Dahan-dahan siyang nagsalita, seryoso ang kanyang mukha. Hindi ako makahinga, pagkatapos ay lumingon ako at sinabi, nagtagumpay ako. Hindi na ako kapos sa pera ngayon, at hindi ko na kailangan na ikaw ang magpakain sa akin. Tila siya ay medyo malungkot at tumawa ng bahagya. Nga, hindi mo na rin ako kailangan ngayon. Sa sumunod na segundo, hinawakan ko ang kamay niya, hinila siya sa aking yakap. Ang relasyon ng magkasintahan ang pinakamahinang relasyon sa mundo, Shenman. Nagpakabobong na ako minsan. Si Shenman ay tumango ng may pagkaunawa at sinabi,
Mayroong isang uri ng relasyon ng kooperasyon na medyo matatag, tinatawag itong tumubo ang pag-ibig sa paglipas ng panahon. Pag-aralan mo. Tinanong ko, literal na kahulugan? Literal na kahulugan.